4 na bahay ang ipinamahagi sa amin dahil sa demolisyon. 6 na milyon ang halaga ng mga iyon. Ibinigay ko lahat sa 2 kong tunay na anak. At pinalayas ko pa ang anak kong ampon. Ngayon, kailangan ko ng 120,000 para sa operasyon. Ang 2 kong tunay na anak. Ni hindi man lang ako inasikaso. Pero ang anak kong ampon na ako mismo ang nagpalayas. Handa siyang magbenta ng bahay para lang maipon ang pambayad sa operasyon ko. Tatay. Mult ka na. Lumabas lang ako para pumirma, bakit bigla kang umalis? Pinaghihintay ka ng ospital. Hindi mo ba kayang maghintay sandali? Ibenta ang bahay. Kapag kulang ang pera, saka na ako mag-iisip. Ibenta ang kontrata, na ibenta na ang buong bahay. Paano ko naman kayo pababayaan? Sino ang pinuntahan mo? Ang panganay. O si Jayan Hao. Ibenta ang kontrata. Ibenta ang kontrata, ano ang sinasabi mo? Ibenta ang kontrata. Anong bahay? Ang bahay na pirmahan ko na. Nagbigay na ang bumibili ng paunang bayad na 200,000. Sumama ka muna sa akin pabalik sa ospital. Pag-usapan na lang natin ang iba sa susunod. Kinuha ng panganay ang 2 kong bahay. Hindi man lang niya ako pinapasok sa pinto. Kinuha rin ang bunso ang 2 kong bahay. Sa harap ko, nangutang pa siya ng 10,000. Pero sabi niya, wala siyang maibigay ni 5 bayad sa operasyon. Ang anak kong ampon na walang natanggap na bahay. Siya lang ang paulit-ulit na nagpunta sa buong pamilya. Ipinagbili niya ang tanging tirahan namin. Ang huli kong narinig ay ang paulit-ulit na pagtawag ni Jayan Min sa akin. Tatay, huwag kang matulog. Tingnan mo ako. Ginoong Zhou. 2 bahay para sa panganay. 2 bahay para sa bunso. Kakakumpirma mo lang po. Walang problema, dito na lang po kayo pumirma. Sa talaan ng Hashan sa mesa. Eksaktong kapareho ng nakaraang buhay. 2 bahay ang nakapangalan kay Jiang Wu. 2 bahay para kay Jayan Min, kay Shu Cheng at kay Jayan Ren. 2 bahay ang nakapangalan kay Jiang Wu. Mayo 5, 2024, Mayo 20, 2024. 2 bahay para kay Jayan Min, kay Shu Cheng at kay Jian Hao. Para sa konstruksyon kay Liming Suan. Mayo 2024. 2 bahay para kay Jayan Min, kay Shu Cheng at kay Jian Hao. Kay Liming Suan. Tatay, walang nakalagay sa bahagi ni Jayan Min. Kay Liming Suan. Tatay. May mga reserbasyon pa sa restaurant ko sa tanghali. May meeting ako ng 10:30. Pagkapirma ng kasunduan, ihahatid ko po kayo pa uwi. Tatay. Ano ang ginagawa mo? Hindi na ako pipirma rito. Sa bahay natin pag-usapan. Bakit po kayo nakikipagtalo tungkol sa kasunduan dito? Sa bahay tayo mag-usap. Pag-uwi natin. May matitira pa ba sa akin sa 4 na bahay na ito? 4 na bahay. Walang ibang makakakuha. Hindi ba napag-usapan na natin ito? Gagamitin ko ang bahay ko bilang sangla sa pautang para sa restaurant. Ngayon, kapag sinabi ninyong hindi ibibigay, hindi na talaga ibibigay. Sa nakaraang buhay, ganoon din kaapurahan ang bunso. Ganoon din kaapurahan ang bunso. Pero noon, akala ko nahihirapan sa negosyo ang bunso. Parang gustong-gusto niyang ibigay sa kanya ang lahat ng hawak ko. Buhay pa ako. Habang buhay pa ako muna ang hahawak sa mga bahay. Huwag mo akong sigawan. Akin ang mga bahay. Hindi pa ako patay. Wala ka pang karapatang magdesisyon para sa akin. Mag-away kayo ng gusto ninyo. May hinihintay pa sa construction site. Jayan Min. Sa nakaraang buhay. Dito nagsimula ang lahat. Ipinamigay ko sa maling mga tao ang 4 na apartment. Noong araw ng pagpirma ng kontrata sa nakaraang buhay. Hindi ko pinunit ang kasunduan. Tong Ning Cheng. Tatay. Mas malapit sa restaurant ko ang 2 apartment na ito. Kapag may panahon kayo, doon na kayo kumain. 5 minuto lang ang biyahe ko. Hindi naman sa kailangan ko ang apartment na ito. Ang mahalaga, papasok na sa junior high ang anak ko sa susunod na taon. Kapag binago pa ang school district. Malaking bagay ang pag-aaral ng anak. Maghati ng patas at maayos. Mayo 2023, Wen. Itong bahagi ko. May nakalimutan ba? Hindi ba may bahay ka na? May 180,000 pa akong utang sa apartment na iyon. Mga 60 metro kwadrado. Wala man lang sariling kwarto ang anak ko. Gaano man kaliit, sariling lugar pa rin niya iyon. Marunong ka naman sa kuryente at tubig. Marunong ka ring maglatag ng tiles. Kung gusto mo ng mas malaki, pag-ipunan mo na lang. Tatay. Hindi rin naman maliit ang perang naiuwi ni Jayan Min sa pamilya nitong mga nakaraang taon. 4 na apartment. Hatiin ng patas. Hatiin ng patas. Kahit isang maliit na apartment lang ang itira natin sa kanya, hatiin pa rin natin ng patas ang pagmamay-ari. Kahit isang maliit na apartment lang ang itira natin sa kanya. Hipag. Wala nang saysay ang sinasabi mo. 4 na taong gulang si Jayan Min nang mapunta siya sa pamilya natin. Ipinarehistro siya ni tatay at nanay bilang anak natin. Pinakain at dinamitan siya. Tinulungan din siya ng husto sa pagpapakasal. Ang lumang bahay ay iniwan sa atin ni Lolo. Sa mga relocation apartment, normal lang sigurong unahin ang tunay na mga anak.
Jianhao, huwag mong paulit-ulit na banggitin kung tunay na anak o hindi. Kumpleto na ang proseso ng pag-ampon sa kanya. Kasapi ng pamilya si Jianmin. Pero kay tatay ang mga apartment. Si tatay ang magpapasya kung paano hahatiin ang mga iyon. Dapat nating lahat siyang igalang. 18 taong gulang pa lang si Jianmin nang magsimula siyang magtrabaho para kumita. Nag-aral sa kolehiyo si Jiangwo. Nagbukas naman ng restaurant si Jianhao. Kailan ba tayo kinapos sa pera? Hindi ba siya ang laging kumukuha ng pera sa pamilya? Bakit ngayon lang siya kasama sa paghahati ng apartment? Ngayon lang ba ninyo naalala na hindi siya tunay na anak? Ngayon ninyo pinag-usapan ang apartment. Nasaan kayo noon? Jianmin, iba ang kalagayan mo kumpara sa kanilang dalawa. May bahay ka. May sarili ka ring kasanayan. Kakayanin mong mabuhay. Naghihintay ang mga anak ng kuya mo na makapag-aral. Kapos din sa puhunan ang restaurant ni Jianhao. Siyempre, kailangang unahin ni tatay ang mas nangangailangan. Sinasabi mong iba ako sa kanila. 4 ang apartment, pero sinasabi mong iba ako sa kanila. 4 ang relocation apartment at may listahan ng paghahati. Ano ba talaga ang pinagkaiba ko? Dahil ba may bahay ako? O dahil hindi ako tunay na anak? Kailangan mo pa talagang magsalita ng ganoon kasakit. Zhou Shucheng, bakit mo siya hinahati ng ganito? Hindi ba malinaw na ito ang ibig mong sabihin? Hindi ba ito mismo ang ibig mong sabihin? Hindi naman siya mawawala ng kahit isang sentimo. Bibigyan ko siya ng 50,000 para ipaayos ang lumang bahay. Sapat na iyon. 50,000. 2 apartment para sa panganay. 2 apartment para sa bunso. At 50,000 lang para sa kanya. Bakit ka nag-iingay? Akin ang bahay. Sa inyo iyon, hindi ko sinabing hindi. Pero mula pagkabata, takot si Jianmi na makadagdag kahit isang subo sa gastos ng pamilya. Kapag natatanggap ang sahod, ipinapadala niya agad ito pa uwi. Talaga bang iniisip ninyong pinalaki ninyo siya? Ano man ang gawin niya sa hinaharap, itinuturing ninyong pambayad iyon sa utang. Siulan, huwag mo akong pigilan. Habang lalo kang walang sinasabi. Lalo nilang iisipin na tama lang ang ginagawa nila sa iyo. Sige na. Gawin na lang natin ang sinabi ni tatay. Ikalawang kuya. Sobra naman ang mga sinabi mo. Ilang taon kang pinalaki ni na tatay at nanay. Sino ba ang nagturing sa iyo na iba? Kung ganoon, bigyan mo ako ng isang apartment. Masayang araw ngayon. Kailangan ba talagang humantong sa ganito? Hindi naman ako ang gumagawa ng gulo. May trabaho pa ako mamayang hapon. Tatay, kung paano ninyo hahatiin ngayon, hindi na namin pakikialaman. Kung may mangyari sa hinaharap, huwag ninyo nang gamitin ang pagpapalaki ninyo kay Jianmin para gipitin siya. Pakinggan ninyo ang sinasabi niya. Tatay, pakiramdam lang ni ikalawang manugang ay mas kaunti ang natanggap niya. Maingat talaga si ikalawang kuya mula pagkabata. Magiging maayos din ito pagkalipas ng ilang araw. Sa papel, iisang pamilya tayo. Pati sa puso, ganoon din. Pero lagi niyang pakiramdam ay siya ang nalalamangan. Habang lalo ninyo siyang ipinagtatanggol, lalo niyang iisipin na siya ang api. Isang pribadong tao. 4 na apartment. 4 na apartment ang hahatiin. At ganoon na lang talaga nahati ang lahat. Noong panahong iyon, akala ko pa. Wala akong ginawang maling paghahati. Maliwanag ang kinabukasan ng panganay. Marunong magnegosyo ang bunso. Tungkol naman kay Jianmin. May sertipiko siya at may kasanayan. May kasanayan siya. Nilagdaan noong Hunyo 18, 2,224. Ikalawa, si Zhou Shucheng ay mayroon ding sariling bahay. Hunyo 18, 2,224. Unang panig. Mayroon din siyang sariling bahay. Kung kaunti lang ang matanggap niya, hindi naman siya mamamatay sa gutom. Pero hindi nagtagal. Hati. Saksi. Pangalan niya, 10 puntos. Saksi mula sa malayo. Sunod-sunod na dumating sa bahay ang panganay at ang bunso. Tatay. Manatili ka rito ng panatag, anak. Matagal nang sinabi ni Jiangwo. Hindi sapat ang salita para alagaan ang mga magulang sa pagtanda. Nag-aaral ang bata sa gabi. Sabi ng guro, mas mabuting magkaroon siya ng sariling silid-aralan. Parating may mga taong pumapasok at lumalabas sa sala. Hindi makapag-focus ang bata. Tatay, maaliwalas naman ang maliit na silid sa tabi ng balkonahe. Malapit din iyon sa banyo. Pagtitiisan lang ninyo ito ng ilang buwan. Hintayin nating matapos ng bata ang pagsusulit sa gitnang paaralan. Pagkatapos, ibabalik natin ang mga silid. Pagkatapos ay ibabalik natin ang dating ayos. Ubo. Kapag hindi maganda ang lalamunan ninyo sa gabi, sumipsip lang kayo ng candy. Hindi nakakatulog ng maayos ang bata nitong mga nakaraang araw. Kaya hindi siya makabangon sa umaga. Hindi ko naman sinasadyang umubo. Alam ko, hindi ko kayo sinisisi. Nagpapaalala lang ako. Tatay, prangka lang magsalita si Chen Li. Huwag ninyo pong dibdibin. Tatay, hindi pa kayo natutulog. Hindi pa. Malaki ang sansa kung matanggap sa kumpanyang ito. Ang problema, lagi kong gamit ang lumang kotsing iyon kapag nakikipagkita sa mga kliyente. Kahit hindi nila sabihin, minamaliit nila ako sa loob-loob nila. Hindi ba binigyan na kita ng 80,000 noong isang beses? Paunang bayad. Kailangan ding bayaran ang buwis sa pagbili at ang siguro.
Tay, dagdagan niyo pa ako ng 30,000. Ako na ang magbabayad ng utang pagkatapos. Anak ko rin si Jian Hao. Hindi naman pwedeng dito na lang kayo palaging nakatira sa amin. Baka isipin ng iba, wala man lang siyang pakialam sa inyo. Jian Hao, matagal na pong nakatira si tatay dito sa akin. Dito na kayo tumira sandali. Para naman magbago ang kapaligiran ni tatay. Hihi! CJ! Dapat noon pa pumunta si tatay dito sa akin. Araw-araw may mainit na pagkain sa tindahan ko. Hindi naman siya magugutom dito. Tay, hintayin niyo lang na mabili ko ang tindahan sa tabi. Maglalaan ako ng kwarto para sa inyo sa ikalawang palapag. Pagbaba niyo, tindahan na agad. Sabihin niyo lang ang gusto niyong kainin, ipapahanda ko sa kusinero. Hay! Ayokong paulit-ulit na humingi sa inyo. Pero kapos ako ngayon ng 30,000. Mapipilitan kong isara ang tindahan. Ako na ang magbibigay. Tay, tulungan niyo na naman ako sa pagkakataong ito. Tay, tulungan niyo na naman ako sa pagkakataong ito. Naghihintay sa likod ang kusinero para sa sahod niya. Kapos pa ako ng 28,000. Kapag hindi ko siya binayaran ngayon, baka pati mga tauhan niya ay umalis kasama niya. Masisira rin ang lahat ng handaan ngayong gabi. 30,000 lang ang upa. Gaano pa ba katagal mo akong pagbibigyan? Alam kong gipit din kayo. Pero bukod sa inyo, wala na talaga akong ibang malalapitan. Pagkabawi ko ng kinita sa handaan ngayong gabi, babayaran ko agad kayo. 7-0. 7-0, Siyam. Tay, ayaw nang bumaba ng presyo ng sigarilyo. Kailangan kong ihinto ang operasyon ng tindahan. Ibinaba na nga ng kusinero ang singil niya sa 50,000. Tay, tulungan niyo na ako sa huling pagkakataon. Jian Hao, kaunti na lang talaga ang natitira sa akin. Hindi ko naman gagastusin sa kung ano-anong bagay. Kapag nalugi ang tindahan, mauwi sa sangla ang 2 bahay. Hindi ko sinabing hindi ako magbibigay. Sa bawat pagkakataon, nauna mong sabihin na wala kang pera. Kung makinig ka, parang pinipilit pa kita. Pagkatapos kong magpadala ng pera, ilang araw na si Jian Hao ay hindi man lang pumasok sa kwarto ko. Tay, kailangan naming magbakante ng lugar sa itaas para sa ilang kahon ng alak. Tumira muna kayo ng ilang araw sa bodega. May kama rin naman doon. Nasa tindahan din si Jian Hao tuwing gabi. Mas malapit iyon sa kanya. Tay, may iniinom po ako rito. Ano nang nangyari? Jian Hao. Masakit ang dibdib ko. Nasaan ang gamot? Hindi ba binilhan na kita noong nakaraan? Hindi umepekto ang gamot. Maglabas muna kayo ng 120,000. Hindi ako makaalis ngayon. Supplier ang kliyente ko. Kapag napasama ang loob ko sa kanya, wala tayong maipapasok na sangkap sa susunod na buwan. Bumalik ka rito. Mas mabilis ang ambulansya kaysa sa akin. Huwag kayong mataranta. Baka sakit lang ito ng tiyan. Hello. 120,000. May biglang bumagsak sa bodega ng tindahan namin. Lolo, maaari ba naming makontak ang pamilya niya? Kailangan niyo pong maospital. Puntahan agad kayo ng pamilya niyo para asikasuhin ang mga papeles. Kumusta po? Maaari ko po bang malaman kung si Zhu Jiangwu kayo? Ito po ang emergency room ng ospital ng lungsod. Kakapadala lang po rito ng inyong ama. Kailangan po siyang ma-confine. Pakiusap, papuntahin agad dito ang pamilya niya. Kumusta po ang lagay niya ngayon? Ipapaliwanag po ng doktor ang mga detalye sa inyo. Mag-asikaso muna kayo ng mga papeles ng personal. Jiangwu. Tay, nasa meeting ako sa kumpanya. Hindi talaga ako makaalis. Puntahan mo muna si Jian Hao. Mas malapit siya roon. Hindi ba nasa ospital na si tatay? Nandoon naman ang doktor, ayos na iyon. May isang mesa pa ng mga customer sa restaurant na hindi pa umaalis. Pupunta ako mamaya. Kailangan pumirma ang kapamilya ng pasyente. Hanapin mo muna ang ikalawang kuya ko. Zhou Jianmin. Maluwag ang oras niya sa trabaho. Sino po ang kapamilya ni Zhao Shucheng? Anak niya po ako. Hindi maganda ang lagay ng kanyang mga ugat sa puso. Ay confine muna siya. Ayusin agad ang operasyon. Kailangan munang magbayad ng deposito. Magkano po ang kailangang bayaran ngayon? Aakyat na ako para asikasuhin ang pagpapakonfine. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Nasaan ang health insurance card? Ang panganay mong kuya at ang iba pa. Huwag muna silang pag-usapan. Naghihintay ang doktor. Bayad pa lang ito sa pagpapakonfine at mga pagsusuri. Kulang pa ng 120,000 para sa deposito ng operasyon. Maaari bang makapagpa siya bukas? Bukas ng umaga ang pinakahuling palugit. Maghanda muna ang pamilya. Kuya Zhang, pwede bang ibigay muna ng bahagya ang sahod ko para sa trabahong natapos ko noong nakaraang buwan? Na-confine ang tatay ko. Kailangan namin ng pera. Alam kong hindi pa nagbabayad ang kliyente. Pag-isipan mo muna.
Wala akong 30,000. Ayos na rin ang 20,000. Matandang Zhao. May maipapahiram ka ba? May pera ka ba ngayon? Hindi naman ito magtatagal. Babayaran ko kapag naibigay na ang sahod. Wala naman siyang panganib sa buhay sa ngayon, tama po ba? Kasalukuyang matatag ang kondisyon ng pasyente. Kulang pa rin ang 120,000. 40,000 bawat isa sa ating tatlo. Hindi pa nga napagpapasyahan ang paraan ng operasyon. Anong pera ang ibabayad natin ngayon? Sinabi ng doktor na maghanda muna tayo. Kakailanganin na iyon bukas ng umaga. Hindi ba may pera pa sa account ni tatay? Gamitin muna ang sarili niyang pera. Kapag kulang, saka tayo mag-usap. Pera ni tatay. Hindi ba ibinigay na niya iyon sa inyo? Ang para sa bahay ay para sa bahay. Ang pagpapagamot ay para sa pagpapagamot. Hindi pwedeng pagsama-samahin ang lahat. Araw ng sahod ngayon sa restaurant ko. Hindi ako makakagalaw ng kahit 1 sentimo sa account. Pwede bang ang panganay muna ang maglabas ng pera? May sweldo naman siya bawat buwan. Bakit ako ang unang maglalabas? Bayad sa tutorial ng mga anak at hulog sa sasakyan. Alin ba roon ang walang bayad? May bayad sa koleksyon at bayad sa pwesto. Nakahiga sa loob si tatay. Kumuha muna kayo ng tig 40,000. Pag-usapan na lang natin ang matitira sa susunod. Ikalawang kuya. Marami kang kakilalang manggagawa, hindi ba? Manghiram ka muna, hindi ba pwede? Ako ang nagpalaki sa iyo. Panahon na para ikaw naman ang tumulong. Noong hatian ng mga bahay, ampon lang kita. Ngayon, kailangan ng bayaran ang operasyon. Kailangan ko na naman bang ipaalala ang utang na loob mo sa pagpapalaki ko sa iyo? Hindi ko naman sinabi iyon. Pero hindi pwedeng dahil wala siyang nakuha na bahay. Talagang pababayaan na lang niya si tatay. Ang mga taong nakakuha ng 4 na bahay. Sila pa ang magsasabi sa akin kung paano alagaan si tatay. Hindi ba kayo nahihiya? May aasikasuhin pa ako sa kumpanya. Paglabas ng plano sa operasyon, saka na natin pag-usapan. May mga nakareserbang mesa sa restaurant ngayong gabi. Babalik muna ako para magbantay. Kontakin mo ako kapag may pera ka na. Pamilya ni Zhao Shucheng. Kakapag-desisyon lang ng doktor sa plano ng operasyon. May kulang pang 120,000 sa paunang bayad. Ang paunang bayad, may kulang pang 120,000. Subukan nating mabuo ang halaga ngayong gabi. Kailangang pumila para sa operasyon bukas ng umaga. Naiintindihan ko na. Ako na ang gagawa ng paraan. Tatay. Sinabi ng doktor na magaan lang ang dapat mong kainin. Nagluto ako ng malabnaw na lugaw. Inumin mo po habang mainit. Nasaan si Jianmin? Nasa labas at may kausap sa telepono. Kanino mo ipinadala? Ahente. May tumawag sa akin kaninang hapon. Gusto raw nilang tingnan ang bahay ngayong gabi. Akala ko maling numero. Patingnan muna natin sa iba. Naipadala ko na ang mga litrato ng bahay. Pero gusto pa rin nilang tingnan mismo. Huwag mong sabihin yan dito. Saan ko naman sasabihin? Mawawala na ang bahay natin. Uwi pa ako para pag-usapan ito. Hinaan mo ang boses mo. Mahina na nga ang boses ko. Nasa ospital si tatay. Nagpaalam ako sa restaurant. Ipinabantay ko muna ang mga bata sa kapitbahay. Pagdating ko, saka ko nalaman na isinangla mo na pati ang bahay. Kailangan ng doktor ng pera bukas ng umaga. Alam kong kailangan ng pera. Hindi ko sinabing huwag siyang gamutin. Hindi pwedeng basta na lang pabayaan ang taong nasa loob. Pero nasaan ang panganay? Nasaan naman ang bunso? 2 bahay bawat isa. Pati ang pera mula sa demolisyon, isiniksik ninyo sa sarili ninyong bulsa. Ngayon, isang salita lang ang lumalabas sa bibig ninyo. Pagkaraan, saka ninyo pagsasama-samahin ang lahat. Hinihintay pa ang kita sa operasyon sa katapusan ng linggo. Bakit sa iyo pa napunta ang problema? Kailangan mo tuloy ibenta ang tinitirhan mo. Noong hatian ng mga bahay. Sinabi nilang ampun ka lang. Dapat daw mauna ang tunay na mga anak sa lumang bahay. Ngayon, nasa ospital si tatay. Sa grupo, sinasabi na naman nilang pantay-pantay dapat ang 3 anak. Pero hindi naman pantay ang mga napala. Ngayong singilan na, sa kanila naalala na anak ka rin. Alam ko. Kung alam mo, wag na muna nating pag-usapan iyan. Hindi ako magsasalita. Kung hindi ako magsasalita, sino ang magsasabi para sa iyo? 18 taong gulang ka pa lang nang umalis ka para magtrabaho. Ipinapadala mo pa ang sahod mo pa uwi. Sinasabi nilang pinalaki ka nila. Kaya dapat mas malaki ang ambag mo. Nag-aral ang panganay, ikaw ang sumagot. Nagbukas ng tindahan ang bunso, ikaw pa rin ang tumulong. Noong hatian na ng mga bahay. Sinabi na naman nilang iba ang kalagayan mo sa kanila. Tapos na ang mga nangyari noon. Bakit hindi pwedeng balikan? Sinasamantala nila na hindi mo ito babalikan. Naririnig ka ni tatay. Narinig ko na. Hindi ko siya sinisisi sa pagkakasakit niya. Hindi rin naman kita pinipigilang iligtas siya. Unahin muna nating iligtas ang tao. Talaga bang ibebenta ang bahay? Pipirma ako kasama mo.
Ayokong habang buhay kang makaramdam na may utang na loob ka sa pamilyang Zhu. 8 apartment. Kulang ng 80,000. Kailangan natin ng pera agad. Ito na lang ang paraan. May natitira pang 180,000 sa utang. Pagkabenta, babayaran natin ang utang. Pag nabayaran na ang bayad sa operasyon, saan tayo titira pagkatapos? Mas mura sa lumang komunidad sa Kiaoxi. Mag-umpisa na sa junior high ang bata sa susunod na taon. Mag-iisip tayo ng paraan pagdating ng araw na iyon. Kuya Zhou, may oras ba ang bumibili mamayang alas 8 ng gabi? Kailangang naroon kayong mag-asawa. Dalhin din ninyo ang sertipiko ng kasal. Sabihin mong ihanda niya ang kontrata. Babalik ako para kunin ang mga dokumento. Sang-ayon ka. Kung hindi ka sang-ayon, ano pa ang magagawa natin? Unahin muna nating iligtas ang tao. Pero sa pagkakataong ito, sino ang kumuha ng bahay? Sino ang walang inilabas ni 1 sentimo? Huwag mo na silang pagtakpan. Kailan uwi ang anak ko? Sabi niya bago magtanghali. Huwag po kayong gagalaw. Kailangan pa kayong suriin ng doktor bago ang operasyon. Tatay, hindi ba kayo naka-ospital po? May sasabihin lang ako kay Jiangwo. Bakit kayo lumabas ng mag-isa? Alam ba ito ng doktor? Kulang pa ang pera para sa deposito ng operasyon. Pag-usapan na lang natin ito mamaya. May selebrasyon ang bata ngayon dahil nakapasok siya sa espesyal na klase. May mga bisita pa sa bahay. Kailangan na ito ng ospital bukas ng umaga. Hinaan mo ang boses mo. Humihingi ako ng perang pangligtas buhay sa sarili kong anak. Sino ba ang kinatatakutan kong makarinig? Malamig sa labas. Pumasok muna kayo. Magkano pa ang kulang? 27,500. Ikaw ang kumuha ng 27,500. Jian Hao, ikaw ang kumuha ng 27,500. Si Jianmin na ang kumukuha ng natitira. Bakit naging 27,500 ulit bawat isa? Kailangan ng pera ng doktor. Kung hindi ganito, paano natin hahatiin? Hindi naman sa ayaw kong magbigay. Kakabayad ko lang ng 60,000 bayad sa tutorya ng bata. Kalta sa bayad sa COTS tuwing ika-15. Na-ospital ang nanay ni Chen Li noong nakaraang buwan. Malaki rin ang inilabas naming pera. Tungkol naman sa nanay ko, binayaran iyon kalaunan ng kuya ko. Hindi naman lahat kami ang nagbayad. Nakikipag-usap ako kay tatay. Huwag ka munang sumabat. Magkano ito? 12,000. Regalo ito sa akin ni tatay. Nangako siyang gagantimpalaan ako kapag maganda ang resulta ng pagsusulit ng bata. Hindi ito katulad ng operasyon ninyo. Ano ang pinagkaiba? Pera pa rin ang ginagastos. Kung susundin ang sinabi ninyo. Kung ganoon, wag na lang mag-aral ang bata. Wag na lang bumili ng kahit ano ang pamilya. Sa tuwing may nangyayari sa inyo, ititigil namin ang lahat. Hindi ko sinabing itigil ninyo. 27,500 lang ang kailangan ko. Hindi basta sumusulpot ang pera dahil lang binilang mo. At paano ba talaga natin kukwentahin ang perang ito? Ako po ang nagpautang nito sa inyo. O kaya naman, ibawas na lang sa sustento ng 3 nating anak. Isaalang-alang mo na lang na kami muna ang naglabas. Nagbibilangan ba tayo ng sustento? Dapat malinaw ang lahat ng kwenta. Kahit ampon si Jianmin. Sa papeles, anak mo rin siya. Hindi pwedeng dahil wala siyang natanggap na bahay. Sa amin na lahat ipasa ang pag-aalaga sa iyo. Noong hinahati ang mga bahay, bakit hindi mo sinabi ang nasa papeles? Kusa kong ibinigay ang mga bahay. Kusa rin niyang ipinagbili ang bahay niya. Sarili niyang desisyon iyon. Hindi ninyo pwedeng gamitin iyan para gipitin ako. Binigyan kita ng 2 bahay. Kung ganoon, magkano ang kaya mong ibigay? Ito lang ang hawak kong pera ngayon. Kunin ninyo muna ito. Pagkatapos ng operasyon, pag-uusapan namin ng mga kapatid ko. 2 bahay kapalit ng 2,000. Tatay, talagang may bisita sa bahay ngayon. Bumalik muna kayo sa ospital. Huwag kayong tatayo riyan. Tatay. Bakit kayo naparito? Kulang pa ng 25,000 ang ospital. Hindi po. Maupo muna kayo. Hindi ba sinabi ko kahapon? Nasa katapusan ng linggo pa ang kita ng negosyo. Pagbalik mo, saka ka na lang humanap ng paraan. Kailangan ngayong araw. Ngayon ang araw ng pasweldo ko. Naghihintay ang mga kusinero, serbidor, tagahugas ng pinggan at mahigit 10 iba pa. Pahiram muna ng 25,000. 2 araw lang maantala ang sahod. Tatay, ang dali namang sabihin yan. Kapag 1 araw lang na late ang sahod, aalis na ang lahat. Kapag nagsara ang restaurant, saan ako kukuha ng pambayad sa utang? Bahay ko ang ibinigay ko sa iyo. Heto na naman tayo. Sa lahat na lang ba ng nakikita ninyo, bahay ang pinag-uusapan? Noong ibinigay ninyo ito, hindi ninyo sinabi na kapag nagkasakit kayo, ibabawas ito sa amin. Boss Zhou, 10,000 pa noong nakaraang buwan. Ngayon, kailangan ng bayaran, hindi ba? Kapag ipinagpaliban pa,
Talagang hindi ko na maihahatid ang pera sa iyo. Kakabuo ko lang ng halaga. Dagdagan ninyo naman ng kaunti. May pera para sa alak. Pero wala para sa operasyon ni tatay. Pambayad iyon sa mga paninda. Kapag hindi ako nagbayad, puputulin nila ang supply. Bukas kailangan ko ring maglabas ng bayad. Hindi ba may Kuya Air pang isa? Nagtatrabaho siya sa construction site. Marami naman siyang kakilala. Kahit manghiram siya ng kaunti sa bawat isa, sapat na iyon. At saka, mula 4 na taong gulang, pinalaki siya ni na tatay at nanay hanggang sa ganito siya kalaki. Ngayong may sakit kayo. Hindi ba dapat niya kayong asikasuhin? Pinalaki ko siya. Para habang buhay niyang bayaran ang utang na loob niya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero anak ninyo rin siya. Hindi pwedeng dahil wala siyang bahay, hindi na niya kayo aalagaan. Ipinagbibili na niya ang bahay niya. Di ipagbili niya. Hindi ko naman sinasabing ipagbili niya. Luma na ang bahay ni Kuya. Balang araw, kailangan din niya iyong palitan. At saka, hindi ba may 4 pa kayong bahay? Saan naman ako may 4 na bahay? Lahat iyon ay pag-aari ng pamilyang Zhu. Huwag na kayong magbilang ng ganyan. Noong kumukuha kayo ng bahay, bakit hindi ninyo sinabing pag-aari iyon ng pamilyang Zhu? Ngayon lang sinabi ninyo na pinalaki ko siya. Kapag pera na ang usapan, bigla tayong nagiging iisang pamilya. Tatay, pumunta ka ba rito para singilin ako ngayon? Kailangan ko ng 250,000. Wala. Kakabigay mo lang ng 100,000 sa iba. Puhunan iyon sa negosyo. Buhay ko na ang nakataya rito. Huwag kayong mag-ingay sa tindahan. Kapag dumating ang mga customer, ano na lang ang iisipin nila kapag nakita ka? Hindi naman ako nag-iingay. Bumalik muna kayo sa ospital. Kapag may pera na ako, ipapadala ko. Kailan ka magkakaroon? Paano ko malalaman? Huwag ninyo akong gipitin. Kayo mismo ang nagbigay sa akin ng bahay. Hindi ko naman kayo tinutukan ng kutsilyo sa leg. Hindi ko naman kayo tinutukan ng kutsilyo sa leg. Hindi ba't ngayon ay naka-ospital kayo dahil sa akin? Pati sa trabaho, ako ang umaasikaso sa inyo. Hindi naman pwedeng tumigil ang lahat at umikot ang buhay nila sa inyo. Hindi kinuha ni Jianmin ang isang bahay. Ano naman kung hindi niya kinuha ang bahay? Inalagaan ninyo siya ng 14 na taon. Ni hindi man lang niya dapat ilabas ang kaunting halagang iyon. Kumusta ang pasyente sa kama 17? Hindi ba siya sinundo ng pamilya niya? Nagpalit siya ng damit kaninang umaga. Akala ko nasabi ko na sa inyo. May sakit siya sa puso. Sino ang nagpaalis sa kanya? Pinigilan namin siya. Sabi niya, bumaba siya para bumili ng gamit. Nandoon sa may gwardiya. Jianmin. Nasaan ka? Huwag mo nang ibenta ang bahay. Tinatanong kita, nasaan ka? Naibalik mo na ba ang paunang bayad ng bumibili? Kulang pa ang pera. Ako na ang gagawa ng paraan para sa kulang. Pumunta ka kina Kuya at Bunso. Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Kaya mo bang ipadala gamit ang telepono? Pindutin mo ang plus sign sa WeChat. Hindi ko nakuha. Ano ang hindi mo nakuha? Wala silang pera. Kung wala silang pera, wala talaga. Bakit ka tumatakbo? Bumalik muna kayo sa ospital. Jianmin, pag-usapan natin kapag nakabalik na tayo. Anak, dati. Hindi naging mabuti ang pakikitungo ko sa iyo. Bakit pa ninyo sinasabi iyan ngayon? Iyong 4 na bahay. Sa panahong ito, bahay pa rin ang iniisip ninyo. Humanap ka ng lugar na may ilaw at doon ka tumayo. Huwag kang gala ng gala. Tinitingnan ko ang lokasyon ng telepono mo. Siulan. Wala siyang ginawang mali. Ganoon lang talaga siya magsalita. Huwag mo dibdibin. Nag-aalala lang siya sa iyo. Alam ko. Dati hindi iyon alam ni tatay. At sinisisi pa niya siya sa pagsasalita ng masakit. Ngayon, alam mo na. Bumalik ka muna. May paraan. Tatay. Tatay, magsalita kayo. Itigil ang sasakyan. Tatay. Bakit kayo lumabas? Sinabi ng ospital na maghintay kayo. Hindi ba kayo pwedeng makinig kahit minsan? Pinipilit kong makalikom ng pera. Ano pa ba ang gusto ninyong gawin ko? Jianmin. Tatay. Narito ako. Huwag kang matulog. 4 na apartment. Ibinigay ko ang lahat sa 2 kong tunay na anak. Pero ang nagbenta ng nag-iisa niyang bahay para iligtas ako ay ang anak kong ampon na buong buhay kong pinabayaan. Huwag mong ibenta ang bahay. Tatay. Tatay, babawi ako sa iyo sa susunod na buhay. Wala nang karayom. Wala nang frostbite. At wala rin ang kontrata sa pagbebenta ng bahay. Talagang nakabalik ako. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin?
Kailangan ninyo po kaming bigyan ng dahilan. Pwede pang baguhin ang kasunduan. Pero hindi pwedeng ganito ngayon. At iba naman bukas. Hindi laruan ang paghahati ng pagmamay-ari. Mag-usap muna kayo. Aalis na ako. Giant Min. Sandali lang. Ano pa? Ang 4 na apartment. Ililipat muna lahat sa pangalan ko. 600,000 kabayaran. Wala ring hahatiin. Paano na ang restaurant ko? Ikaw ang nagbukas ng restaurant mo. Bakit mo ako tinatanong? Malinaw na nangako kayo noon. Nalilito ako noon. Mali ang naging desisyon ko noon. May nagsabi ba sa inyo ng kung ano? Kung may problema ang pamilya, pwede nating pag-usapan. Bakit bigla ninyong binabago ang lahat ng ayos? Hindi ito patas kanino man. Patas. Sa 4 na apartment noon, ni isa ay hindi niya nakuha. Iyon ang tinatawag mong patas. Huwag ninyo akong idamay sa usapan ninyo. Tatay, narinig ninyo ba iyon? Siguradong may sinabi sa inyo ang kuya. Iba ang sinasabi niya sa harap, iba naman sa likod. Tumahimik ka. Akin ang mga bahay. Hindi pa ako patay. Huwag muna ninyong paghati-hatian ang mga iyon. Tatay, hindi ninyo pwedeng bawiin ang lahat dahil lang sa isang pabigla-biglang desisyon. Nakipag-usap na ako sa bangko tungkol sa restaurant. Hinihintay na lang ang mga ari-arian para gawing sangla. Sarili mong usapan sa bangko iyon. Hindi ako pumirma sa kontrata ng pagsasangla. Nangako kayo noon ng maayos. Kabayaran sa relokasyon. Pinagsisisihan ko na. Kuya, magsalita ka naman. Masyadong padalos-dalos magsalita si Jen Hao. Pero hindi talaga pwedeng ganito ang gawin. Hindi parang pamimili sa palengke ang hasyan sa relokasyon. Bigla ninyong itinira lahat sa sarili ninyong pangalan. Kapag nalaman ito ng mga kamag-anak, iisipin nilang may problema ang pamilya. Mas alam ko kung may problema ang pamilya kaysa sa mga kamag-anak. Kung ganoon, sabihin ninyo sa amin kung bakit ninyo binago. Gusto ko lang magtabi para sa pagtanda ko. Lahat ng 4. Kaya ninyong tumira ng mag-isa sa 4 na iyon. Kung hindi ko magagamit, pwede kong paupahan. Sino ang mamamahala sa upa? Sino ang magpapagawa at mag-aayos ng mga bahay? Sino ang sasagot sa mga gastusin kapag nagkasakit kayo? Hindi malulutas ang lahat sa pagsasabing itira na lang sa iyo. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Dati, kailangan pa ninyo kaming tulungan kahit sa pagbayad ng telepono. Ngayon, kaya ninyo nabigla ang lahat. May sinabi ba sa inyo ang kuya? Nakasulat sa papeles ng pag-aampon na anak siya. Karapatan din niyang magkaroon ng bahagi. Wala siyang kinalaman dito. Paano mong nasabing wala siyang kinalaman? Hindi ba tinanong ninyo pa siya kanina kung patas ba ito? Magsasabi ako ng totoo. Kaya ba siya nagkakaganyan dahil sa itinuro mo sa kanya? Kuya, ano ba talaga ang sinabi mo kay tatay? Kung gusto mo ng bahay, sabihin mo ng diretsyo. Huwag mong hayaang punitin ni tatay ang kasunduan sa relokasyon. 8:30 na ako nakarating. Siya mismo ang pumunit sa kasunduan. Subukan mong sabihin wala kang binanggit kahit isang salita. Ano ang binanggit ko? Mula pagkabata, kumpleto na ang mga papeles mo sa pamilya natin. Maaari ka ring magmana ayon sa batas. Hindi ba sinabi mo ito kay tatay? Wala akong binanggit kahit isang salita. Pero ikaw, paglabas pa lang natin sa tanggapan ng relokasyon, ipinaalala mo na agad sa lahat. Ampon lang ako. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Formal at legal ang ugnayan ng pag-aampon. Sa batas, anak ni tatay si Giant Min. Ang sinabi mo, ipinagsasabi mo ba iyon para sa akin? O ipinapaalala mo kay tatay na may karapatan akong magmana? Ako mismo ang nakapag-isip nito. Walang kinalaman dito si Giant Min. Dati, lagi ninyong sinasabi na iniwan ni Lolo ang lumang bahay kay tatay. At pinakamabuting mapunta sa tunay na mga anak ang lahat ng bahay mula sa relokasyon. Bakit bigla kayong nagbago ngayon? Mag-away kayo kung gusto ninyo. Huwag ninyo akong idamay. Giant Min, hindi ko sinabing gamitin ka para inisin sila. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin ko? Huwag muna nating hatiin ang mga bahay. Sa hinaharap, pagkaraan, unti-unti ko na lang itong aayusin. Huwag mo akong isama sa mga plano mo. Nagtatrabaho pa ako kaninang umaga. Ikaw ang tumawag at nagsabing kailangang dumating ang buong pamilya. Kalahating oras akong nagbiyahe papunta rito. Tapos, hindi naman hinati ang mga bahay. Ngayon, ako na naman ang ampon na palihim na may pakana. Hindi ko sinabi iyon. Sila ang magsasabi niyan. Sa hinaharap, kakailanganin pa rin inyo ako. Kung talagang gusto mong itira ang mga iyon, panindigan mo na lang at ayusin mo ng maayos. Huwag kang magulat kapag tinawag ka nilang tatay makalipas ang 2 araw. Baka isipin mo na naman na ginulo ng ampon na ito ang pamilya. Hindi ko na. Hindi mo na ano. Wala naman. Malayo ba ang lugar ng trabaho mo? Hatid kita. Hindi na po kailangan. Wala naman akong ginagawa ngayon. Hindi mo nga inilabas ang sasakyan mo. Tatay, kahit ang pagsakay niya sa dekuryenteng bisikleta, ipinagdadamot mo na ngayon. May pangalan siya. Sige na. Aalis na ako. Hindi ba pwedeng bawasan ninyo ang pagtatalo kahit kaunti? Ayaw ninyong sabihin ang dahilan. Kaya kami na lang ang manghula. Ano ang gusto ninyong hulaan?
Mga bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Bigla na lang posibleng mapunta sa isang taong walang kaugnayan sa dugo. Kahit sino magtatanong kung bakit. 4 na taong gulang siya nang pumasok sa pamilyang ito. 30 taon na niya akong tinatawag na tatay. Hindi ko sinabing hindi siya bahagi ng pamilya. Pero magkaiba ang pagmamahal at ari-arian. Habang bigla mo siyang kinakampihan, lalong iisipin ng mga kamag-anak na may nakikialam sa iyo. Noong kinakampihan ko kayo, bakit walang nagtanong noon? Normal lang iyon dati. 2 ang tunay mong anak. 3 ang anak ko. Huwag mo akong itama. Sino ba ang niloloko mo? Unti-unti ko nang nakikita ngayon. Kailan ba talaga pag-uusapan ang mga bahay? Hindi ko alam. Hindi na makapaghihintay ang kainan. Kung hindi na makapaghihintay, isara na. Nababaliw na ba si tatay? Ang 4 na apartment, aabot ng 5 o 6 na milyon. Talagang kaya niyang bigyan ng isa si Jianmin. Huwag mo nang paulit-ulit na banggitin na ampon siya. Ang legal na ampon ay may kaparehong karapatan sa mana tulad ng tunay na anak. Habang nagsasalita ka, lalo namang kinakampihan ni tatay si Jianmin. Kung ganoon, panoorin na lang natin. Hindi naman sa gusto na ngayon ni tatay na ibigay iyon sa kanya. Kundi dahil pakiramdam niya, may utang na loob siya sa kanya. May pinagkaiba ba? Meron. Ang pagkakautang ng loob sa isang tao ay dahil iniisip mong wala siyang napala sa buhay. Ang ibig mong sabihin, hayaan mong makita mismo ni tatay. Kapag lumapit si Jianmin kay tatay, pati ang 4 na apartment ay binibilang na niya. Basta mawala lang ang konsensyang iyan. Hindi mapupunta sa kanya ang lahat ng apartment. Sino ang hahanapin? Si Su Jianmin. Gumagawa siya ng tubero at kuryente. 3 gusali sa loob. Iyong mga may dilaw na sombrero kahit sino sa kanila. Tawagan mo siya. Ano po iyon? Nasa may pintuan ng construction site mo ako. Bakit ka pumunta rito? Ipagdala ko kayo ng makakain. May pagkain na ako. Nandito na rin naman ako. Hindi pwedeng pumasok ang mga walang ginagawa sa construction site. Iabot mo na sa akin. Umuwi ka na. Pandesal na may baka. Mainit pa. Bakit ang dami mong binili? Bigyan mo rin ang mga kasama mo sa trabaho. May baon naman silang pagkain. Ilang piraso lang ba ng karne ang nasa baon nila? Umupo ka muna ng 5 minuto. Tatapusin ko lang ang pagkakabit ng mga conduit, saka kita ihatid palabas. Papasok ako para tingnan. Hindi pwede. Magulo sa loob. Nagtrabaho rin ako noon sa construction site. Hindi naman ako ganoon kaselan. Papasukin ninyo ang matanda. Magsuot ka ng sombrero. Huwag kang tatakbo paakyat. Jianmin. Boss Zhang. Nakakonekta ba ang tawag? Kulang pa ng kalahati ang sahod nating 5 para noong nakaraang buwan. Sabi niya, pupunta siya ngayong hapon. Noong nakaraang linggo, sinabi rin niya ngayong hapon. Kapag dumating na siya, saka tayo mag-usap. Walang aalis muna ngayong araw. Kahit abutin tayo ng kalahating araw, kailangang bayaran ang mga utang. Kuya Zhou, ikaw ang may pinakamaraming kulang, di ba? Unahin nating bayaran sina Matandang Zhao at ang iba pa. Makakakuha pa naman ako ng ibang trabaho. Matatanda na sila. Naghihintay ng pera ang mga pamilya nila. Magkano ang kulang sa iyo? Huwag mo nang pakialaman. Tatanungin ko lang. Wala ring mangyayari kahit magtanong ka. Umupo ka roon. Huwag mong tapakan ang mga kable. Ito na lang ang kainin mo. Hindi ako nakabili kaninang umaga. Nasaan ang mga tinapay? Ipinamigay ko na sa kanila. Wala kang itinira para sa sarili mo. May 2 pa. Nasa ilalim ng bag. Ano ang nangyari sa kamay mo? Lumang karamdaman lang. Kailan ka nasaktan? Nakalimutan ko na. Paano mo makakalimutan iyon? Noong 21 siya, nahulog siya mula sa estante. Nabali ang buto sa bisig. Hindi pa man nakapagpagaling ng 1 buwan, bumalik na siya sa trabaho. Sinasabi niyang kailangan ang pera ng pamilya. Tiyong Zhao, kumain ka na lang. Tinanong ka ng tatay mo. Ano ba kung may sinabi lang ako? Anong pera ang kailangan ng pamilya? Hindi mo alam. Ako. Noong taong pumasok sa kolehiyo ang panganay niyang anak. Mahigit 10,000 bawat taon ang matrikula at tirahan. Umiinom pa ng gamot ang nanay niya. Mula noon, sumama si Jianmin sa amin sa mga trabaho sa kuryente at tubo. Sa gabi, nagbababa siya ng kargamento sa bodega. Halos wala siyang naiiwang pera para sa sarili. Madalas niyang sabihin noon, na isa lang siyang anak na ampon. Hindi pwedeng ilang taon siyang nakikisubo ng libre sa pamilya Zhou. Pinayuhan namin siyang pagalingin muna ang sugat niya. Sabi niya, parehong naghihintay ng pera ang 2 niyang tunay na anak. Ayaw niyang isipin ng iba na nagkamali siya sa pag-ampon. Sino bang nagsabing kailangan niyang buhayin ang sarili niya? Sino ang nagsabing nagkamali siya sa pag-ampon? Hindi naman kailangang sabihin ng lantaran ang mga bagay na iyan. Mula pagkabata, nakikita naman ng mga anak kung sino ang unang sumasandok ng karne. Kung sino ang binibilhan ng bagong damit. Kung sino ang inuuna kapag may nangyayari.
Marunong siyang magkwenta para sa sarili niya. Wala na ba kayong masabi? Nang magbukas ng restaurant ang bunso. Walang mahanap na gwarantor. Si Jianmin pa rin ang lumagda. Nang malugi ang restaurant sa unang puhunan. Hinarangan muna ng mga pinagkakautangan ang pintuan ng bahay niya. Tungkol sa pagiging gwarantor. Hindi ba sinabi ni Jian Hao na tutulungan siya ng mga kaibigan niya? Ilang taon na ang lumipas. Bakit binabalikan pa ninyo ang mga iyan? Tinanong kita, panganay. Ikaw ba ang nagbayad ng gastusin niya sa kolehiyo? Galing iyon sa pera ng pamilya. Saan naman nanggaling ang pera ng pamilya? May kaunti si nanay sa kamay niya. Nagbigay rin ako ng kaunti. Magkano ang ibinigay mo? Buwan-buwan akong sumasahod. 200 lang ang iniiwan ko para may makain. Lahat na natitira, ipinapadala ko sa bahay. May mga resibo pa ako ng padala sa koreo noon. Ako pa ang tumulong sa kanya na punan ang mga iyon. Hindi pa nagbabayad ang kliyente. Maghintay pa kayo ng kaunti. Ang bayad sa akin ay pwedeng maantala ng 2 araw. Magbabayad sila Tiyong Zhao ngayong araw. Bakit ikaw ang nagdedesisyon para sa ibang tao? Ako ang nagdala sa kanila rito. Sinabi mong sa katapusan ng buwan ka magbabayad. Kaya ako nagpatawag ng mga tao para pumasok sa trabaho. Lahat sila ay nagtatrabaho sa construction site. Sino ba ang hindi pa kailanman naantala ang bayad? Hindi ibig sabihin na naantala noon ay dapat na ring maantala ngayon. Una, Kuya, may anak kang ganito. Huwag mong laging isipin na wala siyang mararating. Hindi ka bawasan ang pagtatrabaho sa opisina. Hindi rin kahiyahiyang kumita gamit ang sariling mga kamay. Ikalawang kuya, talaga bang dumiretso ka rito mula sa construction site? Kaarawan ni Tiyong Zhao ngayon. Kahit man lang sana nagpalit ka ng damit. Kapag umuwi pa ako, hindi na ako aabot. Ayos lang, ang mahalaga ay dumating ka. Umupo ka sa tabi ko. Mula pagkabata, laging kinakampihan ni tatay ang ikalawang kuya. Baka isipin ng hindi nakakaalam na siya ang tunay niyang pamangkin. Jian Hao, inumin mo ang alak mo. Tinawag mo ba ako ngayon para lang siya sa atin ang rehistro ng pamilya? Hindi ko po iyon magagawa. Madalas na namang pumupunta si tatay sa construction site mo. Binabalikan na naman niya ang mga dati mong utang. Gusto ko lang sanang magtanong. Ipapasa rin ba sa iyo ang 4 na apartment? Tanungin mo siya. Tinanong ko na. Ayaw niyang magsalita. Tiyo, kayo na rin ang humatol ng patas. Iniwan sa akin ng lolo ko ang lumang bahay. Talaga bang ibibigay ni tatay ang 4 na apartment sa isang ampon? Ni isang apartment, wala sa 2 tunay niyang anak. Makatarungan ba iyon? Sino ang nagsabing kay Jianmin lahat ibibigay? Ngayon, bawat salita ninyo ay pagtatanggol sa kanya. Sino ba ang hindi makakapansin? Pupuntahan ko ang sarili kong anak. Ang tawag ninyo roon ay pagtatanggol. Hindi naman kayo ganyan magsalita dati. Dati ako ang nagkamali. Palagi mong ginagamit ang tunay at ampon para magtakda ng pagkakaiba. 4 na taong gulang si Jianmin nang pumasok siya sa pamilyang ito. 30 taon na niya akong tinatawag na tatay. Anak ko siya. Ang papeles ay papeles. Ang dugo ay dugo. Sapat na ang pagpapalaki namin sa kanya. Kailangan pa ba niyang makihati sa mana sa huli? 5 taon nang bukas ang restaurant mo. Upa, sweldo, pagpapagawa, saang gastusin ka hindi bumalik sa pamilya para humingi. Si Jianmin ang naging garantor mo. Noong siya ang nagbayad ng mga utang mo, bakit hindi mo binanggit ang dugo? Tatay, may panalo at talo sa negosyo ni Jian Hao. At saka, kusang loob naman ni kuya ang pagtulong sa kanya. Kusang loob ba niya? Kailan ninyo siya hinayaang tumanggi? Tatay, huwag mong gawing lumang utang ang hapunan ngayon. Jian Hao, sumusobra na ang pananalita mo. Pero may punto rin ang pag-aalala ng lahat tungkol sa hatian ng ari-arian. Dahil hindi siya formal na inampon, sa batas ay iba talaga ang katayuan niya. Normal lang na mahalaga sa mga kamag-anak ang ugnayan sa dugo. Mukhang patas naman pakinggan. Noong nag-aaral ka sa kolehiyo, kalahati ng matrikula mo ay kinita ni Jianmin sa construction site. Noong ginagastos mo iyon, bakit hindi mo muna tinanong kung may kaugnayan sa dugo ang perang iyon? Anong matrikula? Hindi mo alam. Palaging sinasabi ni nanay na galing sa ipon ng pamilya. Saan naman kukuha ng ganoong pera ang pamilya? Wala akong sinabi. Ako mismo ang nagtanong. 21 taong gulang si Jianmin nang mabali ang buto sa pulsuhan niya. Wala pang 1 buwan ang pahinga niya bago siya bumalik sa construction site. Dahil kailangan mong magbayad ng matrikula. At kailangan ni nanay ng gamot. Mahirap ang buhay ng pamilya noon. Normal lang ang magtulungan sa isa't isa. Nang maglaon, nagkaroon din ako ng trabaho. Hindi rin naman kaunti ang naitulong ko sa pamilya. Sino ba ang tinulungan mo? Si Jianmin. Hindi kita sinisingil sa mga ginawa ko. Ikaw ang unang nagsabing inalagaan mo ang pamilya. Sige na, bawasan muna natin ang pagtatalo ngayong araw. Tiyo, may trabaho pa ako bukas ng umaga. Mauuna na ako. Ihahatid kita. Huwag na po, busog na rin ako. Ngayong araw, sinabi ninyo sa harap nila na anak ninyo ako. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil anak talaga kita. Ito ang mga salitang gusto kong marinig noong bata pa ako.
Pero ngayon parang huli na ang lahat. Alam ko. Hindi ninyo alam. Dati, isang salita lang na hindi ka tunay kong anak. Kaya nitong ipagkait sa akin ang napakaraming bagay. Ngayon, isang salitang anak talaga kita. Ay hindi na makakapawi sa lahat ng iyon. Tatay, hindi ko inaasahang isang salita lang ang makakapag-ayos ng lahat. Kaya huwag mong gamitin ang galit mo sa kanila para itaas ako sa pedestal. Dati hindi ko talaga naiintindihan. Ngayon, sa harap ng napakaraming kamag-anak, ipinagtatanggol ni tatay si kuya. Kapag nagpatuloy ito, siguradong hindi na mapapasa atin ang 4 na apartment. Presyo sa bentahan. Dati hindi ko talaga alam. Hindi na lang siya nakakaramdam ng pagsisisi kay Jianmin. Anong ibig mong sabihin? Ngayon, binubungkal niya ang lumang mga usapin tungkol sa matrikula. Naghahanap lang siya ng dahilan kung paano hahatiin ang mga bahay sa hinaharap. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Ipakita natin sa kanya mismo na iniisip din ni Jianmin ang 4 na bahay. Pero hindi naman talaga iyon binanggit ng kuya. Hindi niya iyon binanggit. Gagawa tayo ng paraan para maniwala si tatay na binanggit niya iyon. Tatay, ayaw ko sanang ipakita ito sa inyo. Kung ayaw mong ipakita sa akin, itago mo na lang. Pero tungkol ito sa 4 na bahay. Ayokong malugi ka balang araw. Ipinasa lang ito sa akin ng kaibigan ko. Kasama niya ang kuya sa isang grupo ng mga manggagawa sa construction site. Kapag nagsasalita, lagi niyang sinasabing ayaw niya. Pero iba ang sinasabi niya sa labas. Ano ang pangalan ng kaibigan mo? Kahit sabihin ko, hindi mo naman siya kilala. Ano ang pangalan ng grupo? Grupo ng mga kasamahan sa renovation. Magulo at sabog ang pangalan. Buksan mo ang orihinal na usapan. Screenshot lang ang ipinasa niya. Kung ganoon, sabihin mong buksan niya ang grupo. Nandoon ang litrato at pangalan niya. Dati hindi ako nakikipagtalo. Dahil lagi ninyong sinasabing unahin ang mga tunay na anak pagdating sa bahay. Ngayon, binabago na ninyo ang tawag sa amin na tunay na anak. Natural lang na mapaisip siya. Nauna niyang ipinadala sa akin ang screenshot. Balak ninyong tanungin ang kuya. Sino ba ang tinatanong ko, wala itong kinalaman sa iyo. Kapag tinanong ninyo siya, siguradong buburahin niya ang grupo. Pagkatapos, sasabihin pa niyang ginagamit ko ang pagiging anak na ampon ko para makialam. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin ko? Ayusin muna natin ang usapin tungkol sa mga bahay. Kahit huwag ninyong ibigay lahat sa iisang tao. Kailan ko bang sinabi na ibibigay ko lahat kay Jianmin? Hindi ninyo sinabi. Pero lahat ng ginagawa ninyo ngayon ay parang kabayaran sa kanya. Alamin muna natin ang totoo bago tayo magsalita. Uminom muna kayo ng kape. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kailangan ko pang pumunta sa hapon para sukatin ang bahay. Tatay, nitong mga nakaraan lagi na kayong pumupunta sa akin. Minsan lang akong pumunta sa construction site. Ikinuwento pa ninyo iyon sa hapagkainan. Sinabi ninyong pareho lang ang anak na ampon at tunay na anak. Tinawag ninyo ako rito para ulitin ko ang sinabi niya. Pinapaalalahanan lang kita. Dahil bigla na lang naging mabait sa iyo si tatay. Hindi ibig sabihin noon na itinuturing ka na niyang katulad namin. Ano naman iyon? Pag-aalaga sa pagtanda. Dati, akala niya may trabaho ako. Laging abala si Jian Hao sa restaurant niya. Ngayon, natuklasan niyang ikaw pala ang pinakakapakipakinabang. Kaya gumagamit siya ng ilang salita tungkol sa pagiging anak mo para paikutin ka. Sa huli, hindi rin mapupunta sa iyo ang mga bahay. Ikaw ang nag-aasikaso sa pagpapagamot, nag-aasikaso sa lahat, at ikaw rin ang mag-aalaga sa kanya sa pagtanda. Nag-aalala ka lang para sa akin. Ako ang kuya mo. Kung ganoon, huwag mo akong tawaging kapatid habang natatakot kang may karapatan ako sa mana. Dahil baka may mana akong makuha. Ang sinasabi ko ay tungkol sa pag-aalaga sa pagtanda. Hindi tungkol sa mga bahay. Alin sa mga sinabi ninyo ang hindi tungkol sa mga bahay? Tatay, kung gusto ninyong malaman kung sino ang mag-aalaga sa inyo, siya mismo ang tanungin ninyo. Hindi mo kailangang magsalita para sa kanya. Grupo ba ito ng mga kasama ninyo sa trabaho? Si Jianmin ang nasa litrato. Hindi ko pa nakikita ang grupong iyan. May sarili kaming maliit na grupo. Hindi iyan ang pangalan. Pwede mo bang tanungin ang ibang tao? Tatawagan ko sila ngayon. Uncle. Pinagdugtong-dugtong ang larawang ito. Tingnan ninyo ang mga gilid ng dalawang speech bubble. Magkaiba ang bilang ng compression. Hindi pareho ang bilang ng compression. 2023, 36.07, 1,571. Pati ang font sa loob ng timestamp ay bahagyang nakatagilid. Makukumpirma ba? Wala sa orihinal na larawan. Ang masasabi ko lang, halatang ginalaw ito. At tungkol sa profile picture na ito, hinanap ko na. Larawan lang ito ng construction group na basta kinuha sa internet. Tay, bakit ninyo kami pinatawag ng ganito kaapurahan? Ano ang pangalan ng kaibigan mo?
Aling kaibigan? Siya ang nagpadala sa iyo ng screenshot. Ayaw niyang makialam sa problema ng pamilya. Ayaw ba niyang makialam? O wala talaga siyang ganoong tao? Kay Zhang, screenshot lang iyan. Mahirap sabihin kung totoo o peke. Nag-aalala rin po si Jianhao para sa inyo. Huwag mo muna siyang ipagtanggol. Larawan lang ng profile na nakita sa internet. Pinagdugtong lang mula sa chat at weather app. Pati ang font ng oras, magkaiba. At gusto mo pang papuntahin dito ang taong nag-verify ng larawan. Posible ring niloko ang kaibigan ko. Hindi naman ako gumagawa ng mga larawan. Kung ganoon, papuntahin mo rito ang kaibigan mo. Hindi siya makakapunta. May pangalan man lang siya, di ba? Kay, talaga bang ituturing ninyo akong kriminal at imbestigahan para sa ikalawang kuya? Ikaw ang gumawa ng larawang ito. Sinabi ko nang hindi ako iyon. Tumingin ka sa akin at sabihin mo. Huwag mo akong tinatakot. Ipinakita ko lang kay Tay ang nakita ko. Ni isang salita, hindi ko binanggit ang tungkol sa bahay. Huwag mo munang tapusin ang sinasabi para sa akin. Hindi pa tiyak ang tungkol kay Jianmin. Huwag kayong magalit agad sa mga kapatid ninyo. Napagpasyahan na ang lahat. Peke ang larawan. Pero hindi ibig sabihin noon na sinadya iyon ni Jianhao. Bakit kayong dalawa pumunta rito ngayon? Ano ba ang gusto ninyong marinig mula sa akin? Sa pagkakataong ito, naniniwala ako sa iyo. Hindi ka ba natatakot na baka totoo nga ang sinabi ko? Noon, nang magdala sila ng larawan, malamang napagalitan na kita. Pero ngayon, alamin muna natin ang buong katotohanan. Basta nasa atin pa ang bahay. Marami ka pang bagay na kailangang linawin sa hinaharap. Pareho tayong bahagi ng pamilyang ito. Tingnan mo, Jian, ayan na. Walang masama kung kumuha ng pera ang ikalawang kuya. Ilang taon siyang pinalaki ni Natay at Nanay. Dapat lang naalagaan niya sila ng higit sa hinaharap. Dati, palagi niyang sinasabing hindi niya inaasam ang bahay. Ang 123 ay madaling magdulot ng maling akala. Ang 123 ay madaling magligaw sa mga saksi. Ikaw ang sumulat nito. Hindi ko pa ito nakikita. Bakit nakasulat dito ang tungkol sa pag-aalaga sa ama? Hindi ko alam. Kamukha ng pirma ko. Hindi ikaw ang pumirma. Tatanungin kita. Hindi ibig sabihin na ikaw ang magtatanong sa akin. Sa tingin mo ba, sapat na ang 100,000 para tumbasan ang pagpapalaki ko sa iyo? Pumupunta ka pa sa construction site at binibilhan mo ako ng mga bagay. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gusto mong itama. Kung pera lang ang kailangan ko pa bang sumulat ng ganitong bagay? Kung ganoon, bakit siya nasa bahay ng ikalawang tiyuhin? Paano ko malalaman? Malinaw na malinaw ang sinasabi sa group chat. Pinalaki ako ng pamilyang Zhu ng 30 taon. Kapag binigyan pa ako ng 100,000, dapat tumahimik na ako at tustusan sila pagtanda. Isang simpleng hindi ko alam lang ang kaya mong sabihin. Paano ko ito ipaliliwanag? Kung hindi mo kinuha, sabihin mong hindi mo kinuha. Mula pagkabata, hindi ba sapat ang dami ng sinabi ko sa iyo? Sinabi ko nang hindi ako naparito para maningil ng utang. Pinaniwalaan ba nila ako? Huwag ka munang magmadali. Iimbestigahan ko. At ano ang gagawin natin bago matapos ang investigasyon? Hahayaan ko bang patuloy na pakinggan ng asawa at anak ko ang sinasabi ng iba? Ako ang anak na binili ng pamilya Zhu para maging masunurin. Sino ang nagsabi niyan? Hindi pa ba sapat ang sinabi sa grupo? Peke ang resibong ito. Hindi kumuha si Jianmin ng 120,000. Sino ang nakapulot nito? Ibalik mo ngayong gabi. Hahanap ako ng eksperto para magsuri ng sulat kamay. Susuriin ko rin ang mga record ng bangko. Tito, totoong sa ilalim ng mesa ninyo ko ito napulot. Kahapon, tumulong ako sa pagligpit pagkatapos kumain. Sino ang huling umalis kahapon? 01-43. Mukhang bumalik si Jianhao para kunin ang charger. Naroon din si Jiangwu. Suriin mo ang gusto mong suriin. Hindi na muna ako pupunta rito. Para wala na kayong maisisi sa akin. Kapag hindi ka pumunta, sasabihin nilang guilty ka. Kapag pumunta naman ako, sasabihin nilang pera ang habol ko. Kahit ano na lang kaya nilang sabihin. Bakit kailangan ko pa? Jianmin. May pasok pa ako mamayang hapon. Ginaya ang pirma mula sa ibang dokumento. Masyadong maraming paghinto sa bawat guhit. Tingnan mo ang bahaging ito ng pangalan ni Min. Kung normal ang pagsulat, hindi na kailangang balikan ang mga guhit. Malalaman ba kung saan ito ipinrinta? Mahirap matukoy kung ordinaryong printer ang ginamit. Itanong mo ang format ng papel. Baka may nakaalala sa mga pagpiprintan sa paligid. Template ito ng tindahan namin. May lalaking pumunta para magpaprint 2 araw na ang nakalipas. Sinabi niyang kailangan daw ng matanda sa pamilya ng litrato. Kasunduan sa account. May thesis ba? 0203. Meron. Isang buwan itong nakasave. Bumalik ka. Ako ang nagpa-print nito. Pero hindi ako ang gumawa ng laman nito.
Sino ang gumawa? Ano bang tinitingnan mo sa akin? Noong araw na iyon, sinabi mo. Hindi sapat ang screenshot lang. Kailangan ng katibayan ng perang naipadala. Ang ibig kong sabihin, kung totoong may paglilipat ng pera. Makikita iyon sa record ng bangko. Hindi kita pinapagawa ng peking resibo. Ikaw pa rin ang nagpadala sa akin ng template. Ituloy mo. Tingnan natin kung gaano pa karami ang kaya ninyong ibanat. Tatay, totoo pong nagpadala ako ng template ng kasunduan sa account. Ang ibig kong sabihin ay, matanda na po kayo. Dapat malinaw kung sino ang may pananagutan sa bawat bagay. At kung magkano ang matatanggap. Mas mabuting isulat ng malinaw ang lahat. Para hindi na mag-away ang magkakapatid sa hinaharap. Kaya pinapuno mo siya ng 120,000. At pagkatapos, ipinapasulat mo ang pangalan ni Jianmin. Hindi ko ipinagawa iyon. Ngayon, ipinapasa mo na sa akin ang lahat. Ikaw ang nagsabing ilagay ang papel na iyon sa bahay ni Tito. Para makita muna ng mga kamag-anak. Tumahimik ka. Ang isa, gumagawa. Ang isa naman, nagtuturo. Nang may nangyari, sinabi ng isa na nag-aalala siyang naloko ako. Ang isa naman, sinabing hindi niya ipinagawa ang pamimeke. Isang panig lang ni Jian Hao ang pinakikinggan ninyo ngayon. Narito ang record ng bangko. Narito ang kiki. Narito rin ang mga record ng bayaran. Alin dito ang hindi galing sa sarili ninyong ebidensya? Paulit-ulit ninyong sinasabing natatakot kayong maloko ako. Hindi kayo natatakot na maloko ako. Natatakot kayong hindi mapunta sa mga kamay ninyo ang pera. Iniisip ko lang na dapat patas ang paghahati ng ari-arian. Hindi patas ang unahin ang bunso at bigyan siya ng 120,000. At pagkatapos ay pilitin siyang patunayan ang sarili niya. Pagsusuri ng dokumento. Tala ng mga bayad. Talaan ng bayad. Sa susunod, hindi mo na kailangang ipaalam pa sa akin ang ganitong bagay. Ang linyang ito. Sino ang gumawa? Sino ang mananagot? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kalahating oras lang ang ipinahingi kong pahintulot. Kumain ka muna kahit kaunti. Hindi na kailangan. May pagkain sa tindahan ko. Kuya, hindi kami pumunta rito para makipagtalo. Natatakot lang kami na baka wala nang mapunta kay kuya sa huli. Kailan pa kayo natakot na walang mapunta sa kanya? Sinasabi lang ni tatay ngayon na pareho ang anak na ampon at tunay na anak. Pero tingnan natin kung hanggang saan aabot ang mga salitang iyan. Sino ba ang nakakaalam? Habang lalo kang lumalapit, kuya. Lalo ka namang mahihirapang umatras sa huli. Sa batas, ang formal na pag-ampon ay nagbibigay talaga ng karapatan sa mana. Pero walang habilin. Mag-aagawan pa rin ang mga kamag-anak. Tatay, mas alam mo kaysa sa amin kung paano mo trinato si Jianmin noon. Tapos bigla kang nagbago ngayon. Baka napansin mo lang na abala kami. Pinakamahusay gamitin si Jianmin. Kaya ano ang gusto ninyong ipagawa sa akin? Wala kaming ipinapagawa sa iyo. Huwag ninyong ikulong si Jianmin sa isang simpleng, anak ka rin naman. Sa pagpapagamot, pagkuha ng gamot at pagkukumpuni, sa kanya ninyo ipinapasa ang lahat. Kung ang mga bahay ay sa kanya mapupunta o hindi, isang salita lang ni tatay ang kailangan. Bata pa lang si Jianmin, takot na siyang magkautang ng loob sa pamilyang Zhu. Siguradong siya na naman ang sasalo ng lahat. Parang ipinaglalaban ninyo siya. Pero iisa lang naman ang ibig sabihin. Hindi naman siya tunay na anak. Mabuti nga sa kanya. Kahit anong gawin niya, hindi siya dapat makakuha ng higit sa amin. Si Ulan, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi naman ako ang unang nagsalita ng masakit. Kung talagang ayaw ninyong mapahamak siya. Tatay, sa susunod ay ipasuri mo ulit. Kayo na ang bahala. Huwag kayong puro paalala lang sa akin. Anak na ampun siya. At siya rin ang kumuha ng gamot para kay tatay. Dadaan lang ako roon. Pupunta pa rin ako roon bukas. May tumutulong gripo sa lugar niya. Pupunta ako para magpalit ng balbula. Bakit? Wala lang. Malapit mo nang mabutas ang mangkok sa kakatusok ng chopstick. Pumunta rito ngayon ang panganay at bunso. Ano ang pakay nila sa iyo? Sabi nila, tinatawag ka raw ngayong anak ni tatay para alagaan mo siya pagtanda niya. Hindi pa rin tiyak kung ibibigay nga sa iyo ang 4 na bahay. Maniwala ka man o hindi, hindi iyon ang mahalaga. Ang tanong ko lang kung magkasakit talaga si tatay balang araw. Sa iyo na naman ba mapupunta ang buong pasanin? Mahalaga man o hindi ang paniniwala ko. Ang tanong ko lang kung totoong magkasakit si tatay balang araw. Sa iyo na naman ba mapupunta ang pag-aalaga sa ospital at pagpapakain sa kanya? Wala namang pumipigil sa akin na ako ang mamahala sa lahat. Kapag saka pa kayo kumilos, huli na ang lahat. Noong bata ka pa at nakatira sa bahay na ito. Takot kang dagdagan ng isang piraso ng karne ang ulam mo dahil baka mapansin ng iba. Ngayon, dahil lang nagsabi si tatay ng ilang mabubuting salita. Nagsimula ka na namang maghatid ng gamot at magkumpuni ng gripo. Huwag mong sabihin na padaan ka lang. Ilang taon na kitang kasama. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Reseta iyon ng doktor. Tumulo ang gripo. May pumunta sa ibaba para hanapin ang tagapamahala. Wala akong pakialam. Hihintayin kong bayaran nila ang pinsala. Lagi kang nakakahanap ng dahilan para sa sarili mo. Kung gayon, gusto mo bang huwag na akong makialam? Hindi ko sinabi iyon.
Tatay, nanay, huwag kayong mag-away. Bumalik ka na at gawin ang takdang aralin mo. Hindi kami nag-aaway. Ayoko lang na paglaki ng anak natin, kailangan din niyang makiusap at magbasa ng mukha ng iba. Talagang itinuring na ni tatay na anak ka. Kaya sabihin na lang ng malinaw ang tungkol sa perang pang-alaga sa kanya at sa mga bahay. Kapag kailangan mo ako, pamilya tayo. Pero kapag hahatiin na ang ari-arian, biglang mahalaga ang dugo. Hindi mo ibinigay sa akin ang mga bahay, pero isasama mo ako sa pag-aalaga sa iyo. Ano ba ang mapapala ko? Tatay, isabay mo na sa mga bahay ang usapan tungkol sa pag-aalaga sa iyo. Pakinggan mo ang sarili mo. Isabay mo na sa mga bahay ang pag-aalaga sa iyo. Hindi man sabihin ng kuya, iyon ang nasa isip niya. Kapag pinag-uusapan ang mga bahay, kasama na rin ang pag-aalaga sa iyo. Sa totoo lang, bahay at pag-aalaga ang binibilang niya. Hindi mo naman ibinigay sa akin ang bahay. Pero ako ang unang isinasama mo sa pag-aalaga sa iyo. Nag-away kayo ni si Ulan kagabi. Paano mo nalaman? Nagpadala si Jian Hao ng isang recording. Nirecord niya kami. Tanong ko sa iyo, ano ang buong sinabi mo? Hindi na kailangang itanong. Ano sa tingin mo ang pakay ko? Kung ano ang iniisip mo, iyon na ang isipin mo. Pumunta siya rito kagabi. Sinabi niyang ilagay ang mga prutas sa balkonahe. Pupunta ako sa kusina para kumuha ng plato. Hindi na siya pumasok at umalis na. Ano ang sinabi ninyo kanina? Sabihin ninyo sa akin mula sa simula. Natatakot akong si Jianmin na naman ang sumalo ng lahat. Wala nang pakialam ngayon ang panganay at ang bunso. At wala rin silang pakialam sa hinaharap. Pero hanggat hindi malinaw ang tungkol sa mga bahay. Magagamit nila iyon para gipitin si Jianmin araw-araw. Kung gayon, lilinawin ko ngayon. Ano na naman ang balak mong sabihin? Hindi ililipat ang titulo ng mga bahay. Walang makakakuha ng 2 bahay. Paupahan ang 2 bahay. Ako ang magtatago ng kita sa upa. Paggamot, pagkain at pagkuha ng tagapag-alaga. Lahat iyon ay manggagaling sa sarili kong pera. Kung ganoon, bakit mo pa ako tinatawag? Ang kaya kong gawin, ako na ang aasikaso. Itatala ko lahat ng gasto sa pamasahe at nawalang kita. Ginagawa mo ba akong tagapag-alaga? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa tuwing gusto mong bumawi, pera agad ang unang binibilang mo. Tatay, hindi naman hinihingi ni Jianmin ang bayad sa pag-aasikaso sa iyo. Natatakot lang siyang babawiin mo ang sinabi mo ngayon. At magbago na naman ang isip ng panganay at bunso bukas. Kung ganoon, isusulat ko ang sinabi ko. Kung isusulat mo man o hindi, nasa iyo iyon. Gusto ko lang malaman. Kung kailangan mo ng pag-aalaga balang araw. Sabay-sabay ba kayong 3 magkakapatid na tutulong? O si Jianmin na naman ang maiiwan mag-isa? Sino ang dapat magbayad? Wala akong ililibre para sa kahit sino sa kanila. Paano kung ayaw nilang magbayad? May kita ako sa upa ng mga bahay. May bayad din sa relokasyon. Maaari akong kumuha ng tao. Mas gugustuhin mong kumuha ng iba. Gayong may asawa at mga anak ka rin kailangang buhayin. Hindi ko pwedeng sabihing may utang ako sa iyo. Habang lalo naman kitang iginagapos. Kung gayon, sabihin mo rin yan ng malinaw sa panganay at bunso. Huwag mo lang sabihin dito sa bahay natin. Ngayong gabi ko mismo sasabihin. May kita ako sa upa at bayad sa relokasyon. Ang pagpapagamot, pagkain at tagapag-alaga ay una kong babayaran mula sa sarili kong pera. Pero hindi ko kayo paliligtasin sa bahaging dapat ninyong 3. Sino ba ang gumagamit sa pag-aalaga sa akin para takutin si Jianmin? Tanungin muna ninyo ang sarili ninyo kung magkano ang handa ninyong ilabas. Tanungin muna ninyo ang sarili ninyo kung magkano ang handa ninyong bayaran. Tatay, titingnan ko muna. Ang 2 bahay pala. Ano ang ibig mong sabihin ang 2 bahay? Akin na lahat ngayon. Haha, tingnan natin kung may makukuha ka pang bahagi. Sige, tingnan mo. Huwag mong sabihin sa iyo. Kahit bakante ang mga bahay na hilaw pa. Kailangan pa ring ipaayos. 4 na bahay para sa iyo lang. Hindi sasapat ang pera at lakas mo. Kaya hinanap ko si Jianmin. Bakit mo ako hinahanap? Magpagawa muna tayo ng isang unit. Dito ako nakatira. Humanap ka pa sa labas ng kumpanya ng renovation. Ang sarili kong anak, ito ang trabaho niya. Bakit kailangan pang maghanap sa labas? Para walang magsabi sa huli na hindi malinaw ang usapan. Kuya, nag-iisip ka lang ng sobra. Sa sarili nating bahay, sisingilin mo pa talaga ako. Kung hindi ako maniningil, saan ako kukuha ng pambayad sa mga manggagawa? Ikaw na mismo ang gumawa, hindi ba pwede? Tubero, elektrisyan, magkakarpintero at pintor. Hindi ako may 8 kamay para magawa lahat mag-isa. Nakahanap ako ng 2 kumpanya. Ayon sa kanilang mga quotation, normal na presyo ng renovation ang singil. Malinaw na nakalista ang materyales at libor. Kung magkano ang dapat bayaran, iyon ang babayaran. Kailan mo pa ito tinanong? Nitong mga nakaraang araw. Naiintindihan mo ba ang mga ito? Kaya nga ako nagtatanong dahil hindi ko naiintindihan. Hindi mababa ang quotation mo. Si Jianmin mismo ang gagawa. Makakatipid tayo ng kaunti sa labor.
Hindi lang naman ako ang makikinabang sa matitipid. Kailangan din kumain ng mga taong nagtatrabaho kasama ko. Hindi ko sinabing hindi ko babayaran ang mga manggagawa. Iyan mismo ang ibig mong sabihin kanina. Hindi kailangang magtipid. Gamitin ang presyo sa merkado at pumirma tayo ng kontrata. Jianmin, kunin mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, iba ang hahanapin ko. Sukatin muna natin ang bahay. Pag-usapan natin kapag napagdesisyonan na ang plano. Tatay, hindi ba lantaran mo nang binibigyan ng pera si kuya? Hindi mo ibibigay ang 4 na bahay. Kukunin mo muna ang bayad sa renovation bilang kabayaran. Nang ipinagawa ko ang restaurant mo, magkano ang ibinigay ko sa iyo? Utang iyon. Nasaan ang kasulatan ng utang? Mag-ama tayo. Sino ba naman ang gagawa ng kasulatan ng utang sa sarili niyang ama? Ngayon, alam mo nang mag-ama tayo. Mga taga-Kiaoxi. Bayaran, mga taga-Kiaoxi. Baka mali ang pagkakakwenta mo. Pinalitan ng paraan ng pagkakabit ng tile sa dingding ng kusina. Mas malaki ang masasayang na materyales. Ibalik na lang ang hindi magagamit. Kanino mapupunta ang perang ibinalik? I-refund ko sa card mo. Nakasulat na sa kontrata. Kaya mo talagang paghiwa-hiwalayin ang bawat sentimo. Hindi na kailangang paghiwa-hiwalayin. Pagkalipas ng 2 araw, may isa na namang resibong 100,000. Hindi ko lang napaghandaan ang nangyari. Wala kang kinalaman dito. Sila ang gumawa nito. Pero nagawa nilang gawin iyon. Akala kasi nila maniniwala ako. Ang nagpakabit ng tubig at kuryente ay ikaw. Maayos ang pagkakagawa. Magpapagawa rin kami ng bahay. Maaari ka bang magbigay ng tansyang presyo? Tingnan muna natin ang mga kailangan. Hindi sapat na sukat lang ang pagbatayan. 3 kliyente na itong nakikipagtawaran sa presyo. Huwag mong tanggapin ang lahat para lang may trabaho. Kahit walang ginagawa ang mga manggagawa, wala pa rin silang mapapala. Sino ang mag-aabono sa pambili ng materyales? Kumuha muna ng 30% paunang bayad. Sapat na ba iyon para saan? Pagdating pa lang ng tails, maubos na agad ang pera. Unahin muna ang tubig at kuryente. Ang susunod na bayad ay kukunin ayon sa mga yugto ng trabaho. Napakaganda na ng negosyo mo ngayon, kuya. Isang unit ang napagkakitaan mo sa 3 kliyente. Mas mahal pa ang modelong unit na ito kaysa sa halaga ng patalastas. Magaling si Jianmin sa trabaho niya. Kaya siya ang hinahanap ng mga tao. Iba ang husay sa trabaho at iba ang pagiging negosyante. Pagkakataon din ito. Ni isang susi, hindi nahawakan ng tunay na anak. Ang unang gumamit sa mga bahay ng pamilya Zhu para magnegosyo ay ang anak na ampon. Noong 4 na taong gulang si Zhu Jianmin, isinagawa ko ang proseso ng pag-ampon. Sa papeles ng rehistro, anak ko siya. Sino pa ang tatawag sa anak kong ampon sa group chat? Bayaran muna niya ang lahat ng inilabas niya para sa pamilya Zhou sa mga nakaraang taon. Malaking kahon. Ikalawang tiyahin. Hindi ko tinututulan na si Jianmin ang magkumpuni ng bahay, tay. Ang problema, ang mga bahay na nakuha mula sa demolisyon ng lumang tirahan. Ngayon, unti-unti nang nagiging negosyo ni Jianmin ang bawat isa. Kung talagang balak ni tatay na ibigay sa kanya ang mga bahay. Dapat man lang malaman ito ng tunay niyang mga anak. Shucheng. Ang proseso ng pag-ampon ay proseso lang. Hindi maliit na halaga ang 4 na bahay. Walang problema kung si Jianmin ang gagawa ng trabaho mo. Itabi ang kontrata at lahat ng resibo ng bayaran. Para wala ng pagtatalo sa hinaharap. Jiang Wu, makinig ka sa akin. Anak na ampon si Jianmin. Kaya mas kailangan siyang pag-ingatan. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Si Jianmin ang magkukumpuni para sa akin. Ako ang magbabayad ayon sa kontrata. Nakakuha siya ng trabaho mula sa mga kapitbahay. Pinili nila siya dahil mahusay siya sa trabaho. Sino ba ang nagsabing sinasamantala niya ito? Sa susunod na bahay, kayo naman ang magkumpuni. Pareho lang ang kondisyon. Kami ang magkukumpuni ni hindi nga kami marunong magkumpuni. Kung hindi marunong, huwag gamitin ang pagiging magkadugo bilang dahilan. 11, 30, hindi. Kung hindi marunong, huwag gamitin ang pagiging magkadugo bilang dahilan. Dahil nag-aalala naman ang lahat. Mas mabuting magtakda tayo ng oras at maupo. Pag-usapan natin ng malinaw ang mana at pag-aalaga sa pagtanda. Kung hindi marunong, huwag gamitin ang pagiging magkadugo bilang dahilan. Ika-1 araw. Kanino galing ang ideyang ito? Tay, huwag po kayong magalit pagpasok ninyo. Inimbitahan ko ngayon ang 2 tiyahin at ang iba pa. Para mailabas natin ang lahat ng dapat pag-usapan. Para hindi tayo magkagalit dahil sa mga bahay balang araw. Kuya, formal na pag-ampon. May karapatan siya sa mana tulad ng tunay na anak. Hindi ba lagi mong sinasabing wala kang pakialam sa mga bahay?
Napirmahan na. Panatag na ang lahat. Tinawag ninyo ako rito. Para patunayan kung wala akong balak kunin ang anumang pag-aari ng pamilya Zhu. Jianmin, huwag kang masyadong mainit magsalita. Pinalaki ka ni tatay ng napakaraming taon. At naging mabuting anak ka rin naman. Isantabi muna natin ang usapin ng mana. Mas malinis ang samahan natin. Bakit siya lang ang pipirma? Dapat pati ang panganay at bunso ay pumirma. Tunay na magkakapatid tayo. Pareho ba talaga ang sitwasyon? Sa wakas, nagsabi rin ang totoo. Hindi marunong magsalita si Jian Hao. Ang ibig kong sabihin, kamakailan, sinasamahan ni Jianmin si tatay sa pagpapagamot at siya rin ang kumukuha ng gamot. Bukod pa roon, tumatanggap siya ng mga trabaho sa pagkukumpuni. Pinag-uusapan na ito ng mga tao sa labas. Sa batas, kapantay na tayo sa karapatan sa mana. Pumirma siya ng kusang loob na pagtalikod. Sa gayon, mapapatunayang walang kinalaman ang mga usaping ito sa mga ari-arian. Sino ang sumulat nito? Galing sa template ng abogado. Nakapirma na rin ang lahat ng saksi. Saksi, nakapirma na rin ang lahat ng saksi. Nakapirma na rin ang lahat ng saksi. Hindi kayo nagtipon ngayon para mag-usap. Naghihintay lang kayong pumirma ako. Kuya, sina mama at papa ang nagpalaki sa iyo. Tinulungan ka nilang mairehistro at magkaroon ng sariling pamilya. Talaga bang wala kang pakialam sa mga bahay ng pamilya Zhu? Ano ba ang hirap sa pagpirma? Kunin mo ang panulat. Ang tapang mong pumirma. Pagod na ako. Isang subo lang, 1 piso agad ang gastos. Lahat na lang ay paulit-ulit na ipinapaalala na hindi ako tunay na anak. 4 na apartment na ang nakalatag sa harap ko, pero ayaw ko pa rin pumirma. Sasabihin pa nilang pinalaki nila ang anak ko. Magkaibang usapan iyan. Pumirma ka na para matapos na. Peking resibo sa paggawa. Basahin mo muna ng mabuti po. Nabasa ko ng mabuti. Ito ang formal na dokumentong inihanda ng abogado. Bakit mo pinunit iyon po? Noong inaasikaso ang papeles ng pag-aampon. Ang pinirmahan namin ng nanay niya ay para ituring si Jianmin na anak namin. Hindi para mag-uwi ng batang magtatrabaho para sa amin. Ngayon, kumuha kayo ng isang papel. At pinapapirma ninyo siya para isuko ang karapatan niya bilang anak. Walang pumilit sa kanya. Kusang loob niya iyon. Mahigit 10 kayong nakaupo rito. Nakahanda na ang papel, abogado at mga saksi. Tinatawag ninyo iyong kusang loob. Shucheng. Pumirma na si Jianmin. Baka pwedeng bawasan na ang mga walang kwentang salita. Sino ba ang nagpakalat ng mga chismis? Si Jian Hao ang gumawa ng peking usapan. Kayo rin ang nagpakalat ng peking resibo. Ngayon, ginagamit ninyo ang pagiging anak ampon niya para gipitin siya. Tapos, pinapapirma ninyo siya para patunayan na wala siyang kasalanan. Anong klaseng katuwiran iyan? Sa pamilyang Zhu naman talaga ang lumang bahay. Natatakot lang kami. Nabalang araw, mapunta sa apelyidong Zhu. Nasa pamilya Zhou ang rehistro niya. Kami ang nagbayad ng matrikula ng panganay. Noong binabayaran ko ang utang mo, kabilang din siya sa pamilya Zhu. Kapag bahay na ang pag-uusapan, saka ninyo naaalala ang relasyon sa dugo. Kung ganoon, sabihin ninyo sa harap ng lahat. Paano ninyo balak paghati-hatian? Kapag hindi siya pumirma, sasabihin ninyong sakim siya. Kapag pumirma siya, saka ninyo sasabihin na wala namang karapatang tumanggap ang anak ampon. Tatay, ni katiting na katwiran ay hindi ninyo ipinapakita habang kinakampihan ninyo si Jianmin. Hindi makatarungan na kaming dalawang tunay na anak ay maupo sa isang tabi. Habang pinipilit ninyong paalisin muna ang anak na inampon ninyo. Kami ni Jian Hao ay mga tunay mo ring anak, tatay. Karapatan naming malaman kung paano hahatiin ang 4 na apartment. Ang karapatang malaman ay hindi nangangahulugang may karapatan kayong pilitin ang iba na sumuko. Hindi mo kailangang sabihin ngayon. Siyempre, ayaw mong magsalita ako. Habang pinatatagal mo, mas lalo kang nakikinabang. Sa ngayon, akin ang lahat ng bahay. Hindi ko hahatiin ngayon. Hindi rin bukas. Kahit ibigay ko pa sa hinaharap ang lahat kay Jianmin. Wala kayong karapatang gumamit ng peking papeles para pilitin siyang pumirma. Narinig ninyo ba? Walang isang apartment para sa tunay na anak, pero lahat ibibigay sa anak ampon. Ang sinasabi ko, kahit wala iyong ibig sabihin. Hindi ka naman dating ganyan. Tatay. Masyado kayong emosyonal ngayon, tatay. Pag-usapan na lang natin yan sa susunod. Ano pa ba ang gusto mong pag-usapan? Pag-usapan ang isang matanda. Bakit bigla niyang iiwan ang milyon-milyong ari-arian? Sa mga anak ampon na walang kaugnayan sa dugo. At pag-usapan kung kaya pa ba ninyong gumawa ng mahinahong desisyon. Ano ang ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Hindi ka naman dating ganyan. Narinig mo naman, di ba? Talaga bang ibibigay niya lahat sa pangalawang kuya? Iniisip ni tatay na pinipilit natin siya. Kapag ipinilit pa natin ang paghahati, lalo lang natin siyang ilalayo.
Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Ipapaalam natin sa lahat. Baka hindi talaga niya sariling desisyon ang ginagawa niya ngayon. Zhu, may nag-ulat sa amin mula sa pamilya ninyo. Sinabi nilang naghahanda raw kayong iproseso ang malalaking ari-arian. Nag-aalala ang pamilya ninyo na naimpluwensyahan kayo. Pumunta kami para alamin ang sitwasyon. Sinong kapamilya? Sumama rito ang panganay ninyong anak at ang abogado. Nasa ibaba sila. Tawagin mo silang umakyat. Huwag kayong magkakamali ng akala. Marami ngayong panloloko sa ari-arian ng mga matatanda. Gusto ko lang pong tulungan kayong asikasuhin ito sa tulong ng mga profesional. Sabi niya, may nanloko raw sa akin. Nabanggit ni Ginoong Zuna. Naghahanda raw kayong ipamahagi ang mga ari-ari ang mas mataas ang halaga. Sa anak ninyong ampon na walang kaugnayan sa inyo sa dugo. At nagkaroon kayo ng matinding alitan sa dalawa ninyong tunay na anak. Sa batas, ang anak na legal na inampon ay anak din. Kapag naitatag na ang legal na relasyon ng pag-aampon, ang mga karapatan at tungkulin ng anak na ampon ay karaniwang kapantay ng sa tunay na mga anak. Hindi sapat na walang kaugnayan sa dugo para patunayang kinokontrol kayo. Hindi ko itinatanggi ang pagkatao ni Jianmin. Ang ibig kong sabihin, bigla na lang nagbago ang lahat. Mga bank card, paupahang bahay at mga kontrata. Ipinagkatiwala ko sa 3 kong anak para sa masamang pamahalaan. Sa bawat transaksyong lampas 10,000. Kailangang lumagda ang 2 tao. Ang haba na ng paliwanag mo. Ang gusto mo lang pala ay kunin ang card ko. Hindi ito pagkuha, kundi sa masamang pangangasiwa. 2 boto kayong magkapatid ni Jen Hao. 1 ang boto ni Jianmin. Sa mahahalagang desisyon, mas makatarungan ang desisyong sinasang-ayunan ng nakararami. Akin ang bahay. Kayo ang nakararaming sumang-ayon. Tatay, dati ako ang pinakapinagkakatiwalaan ninyo. Ako ang tumitingin sa lahat ng kontrata ng pamilya. Tapos ngayon, bigla ninyo akong pinagbabawalang humawak sa mga iyon. Ipinagkatiwala ninyo pa kay Jianmin ang pagkukumpuni at pagpapagamot. Kahit sino, mapapaisip na may mali. May kontrata siya para sa pagkukumpuni. 1 beses lang niya akong sinamahan sa pagpapatingin. Pero sa bibig mo, kinokontrol na ng anak na ampon ang isang matanda. Tatay, alam niya ang password ng telepono ninyo. Siya rin ang kumukuha ng mga gamot ninyo. Ipinakita rin ba ninyo sa kanya ang mga dokumento ng ari-arian? Ang password ng telepono. Alam ninyong 3. 2 beses nang kinuha ni Jianmin ang susi habang nagkataon. Ang mga dokumento ng ari-arian ay nakakandado sa kabinet. Nasaan ang susi? Ako mismo ang may hawak. Sino ang makapagpapatunay? Hindi kayo pumunta ngayon para alamin kung ayos lang ako. Pumunta kayo para patunayang mabuti sa akin ang isang anak na ampon. Kaya para sa inyo, may problema agad. Sa tuwing may nakikita kayong problema, iniisip ninyong may masamang balak laban sa inyo. Sabi ng abogado, dapat ding bigyang pansin ang bigla ninyong pagkapuot sa sarili ninyong mga anak. Dapat din itong seryosohin. Hindi ako napupuot sa inyo. Galit ako dahil gumawa kayo ng peking ebidensya. At hindi dahil nasiraan na ako ng bait. Malinaw pa ang pag-iisip ni Uncle Zhu. Inaalam lang namin ang sitwasyon. Ito ang resulta ng medical check-up at cognitive assessment ko kahapon. Sabi ng doktor, malinaw ang kamalayan ko. At kaya kong magdesisyon ng mag-isa. Kailan ninyo ito ginawa? Noong pinipilit ninyo si Jianmin. Alam kong ito ang susunod ninyong gagawin. Ang mga ari-arian, ipon at plano para sa pagtanda. Personal kong sasabihin sa harap ng notaryo. Walang Jianmin. At wala rin kayo. Kung tunay at balido ang pagsusuri. May karapatan si Ginoong Zhu na siya mismo ang magpasya sa kanyang ari-arian. May espesyal ba kayong inilaan para sa inyong 2 anak na ampon? 2 anak ko siya. Hindi kailangang banggitin ang salitang ampon sa bawat pagkakataon. Malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil sa mga pagkukulang ko noon. Kung bibigyan ko siya ng bahay balang araw, ako ang magpapasya. Pero hindi ninyo ako pipilitin. At hindi rin niya ako niloko. Tatay, nakapaghanda ka na pati ng mga notarized na dokumento. Si Jianmin ang nagpaalala sa iyo, hindi ba? Hindi niya alam. Kung ganoon, bakit mo kami pinag-iingat sa bawat bagay? Nagdala ka ng abogado hindi dahil ayaw mong maloko ako. Kundi para patunayang hindi ako makapagpapasya. At pagkatapos, ikaw na ang magpapasya para sa akin. Mauunawaan mo rin balang araw. Ako ang taong pinaka-nag-iisip para sa iyo. Ganyan din ang iniisip ko noong nakaraang buhay ko. Baka may talagang itinago sa atin si tatay. Hindi lang siya basta nagbago. Para bang alam na niya ng maaga ang gagawin natin. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Hindi pwedeng hintayin nating matapos niya ang habilin niya. 4 na taong gulang noon si Jianmin. Ako ang tunay niyang ama. Kasama ko siyang nagtatrabaho noon. Namatay siya sa isang aksidente sa construction site. Malubha ang sakit ng ina ng bata. Hindi na siya umabot sa 2 taon. Siksiulan ang nagpumilit na iuwi ang bata. Pinalitan niya ang apelyido nito. At isinagawa rin ang formal na pag-aampon. Hindi niya kinuha.
Kada buwan, nagpapadala si Jianmin ng 800. 200 lang ang itinitira niya para sa sarili. 1,600 ang matrikula ni Jiangwo. Nagbibigay si Jianmin ng 1,000. Nagpautang si Jianhao ng 30,000 para sa pagbubukas ng tindahan. Pumirma si Jianmin. Kay Jianmin ba ang resibo ng padala na ito? Noong nasa ibang lalawigan tayo. Kumita siya ng 1,200 kada buwan pero 1,000 ang ipinapadala. Gabi-gabi, hindi siya makatulog sa sakit ng pulsuhan niya. Pero nagtiis siya at hindi nagpadare. Bakit hindi niya sinabi sa pamilya? Sabi niya, pinalaki siya ng pamilya Zhu. Kailangan niyang maging kapaki-pakinabang. Kung pati pera ay hindi niya kayang kitain. Mas lalo lang siyang pagtatawanan ng iba. Si Jianhao ang nagpanagot sa kanya. Iyong 30,000. Nang malugi ang tindahan, si Jianmin ang unang siningil ng pinagkakautangan. Anim na buwan siyang nagtrabaho sa gabi para sa akin bago niya nabayaran iyon. Tatay, bakit mo inilabas ang mga ito? Walang nagsabi, kuya. Hindi ba siya kabilang sa pamilya natin? Mas marami pa nga siyang sinabi kaysa sa iyo. Ako ang pumirma noon. Malinaw na nakasulat dito. Matapos ang pag-aampon. Si Zhu Jianmin ay anak ko na. Pero sa lahat ng mga taong lumipas, ako mismo ang unang hindi sumunod dito. Jiangwo, sino ang nagbayad ng matrikula mo noong 2nd taon mo sa kolehiyo? Sabi ni mama, galing daw iyon sa ipon ng pamilya. Ipon ng pamilya. Si Jianmin ang nagpadala ng 1,000. Ang 4 na taon mong matrikula. Hindi ba baba sa kalahati ay kinita niya sa construction site? Lumipas na ang lahat ng iyan. Madali mong sabihin iyan. Kapag nagawa mo na ang dapat mong gawin tapos na para sa iyo. Bilang ama mo, lagi kong ibinabato ang linyang pinalaki kita. At ginagawa kong bale wala ang lahat ng isinakripisyo mo. Jianhao. Noong una mong magbukas ng tindahan, sino ang nagbayad ng 30,000 mong utang? Sino? Hindi ba unti-unti ko naman iyong binayaran? Sino ang unti-unting nagbayad? Sa gabi, nagbubuhat ng kargamento si Jianmin. Sa araw, gumagawa siya ng mga instalasyon ng tubig at kuryente. 6 na buwan niyang binayaran iyon. Handang tumulong si kuya. Dahil daw iyon sa utang na loob niya sa pagpapalaki ni na tatay at nanay. Iyan lang ang linya na ginagamit ninyo sa kanya hanggang ngayon. Noong ikinasal si Jianmin, nagbigay ang pamilya ng 18,000. Pero ibinalik mo rin iyon kay mama. Samantala, sinisingil naman si Jianhao ng mga pinagkakautangan niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano ang sasabihin ko sa iyo? Na kahit hindi ako tunay na anak, gusto ko ring itago para sa sarili ko ang pera sa kasal. Hindi mo pa rin ba ako hihilinging patawarin sila? Hindi dahil walang kita si Jianmin. At hindi rin dahil may utang siya sa pamilya Zhu. Basta, sa tingin ko lang. Mas dapat unahin muna ang 2 tunay mong anak. Iyong ampon na napauwi, alaman lang ang pakikisama, okay na. Nagtatrabaho siya sa labas. Ipinapadala niya rito ang pera. Para sa akin, parang pagbabayad ng utang na loob iyon. Kung sino man sa pamilya ang may problema, pakiramdam ko dapat lang na. Ilista po ninyo ngayon sa amin ang lahat ng lumang utang, hindi rin patas. Noon, hindi namin alam kung saan nanggagaling ang pera. Hindi mo alam. Kaya nagkakagulo ang mga gawain. Ngayon alam ko na. Tapos akalain mo pang wala siyang kinalaman sa 4 na bahay. Hindi ko naman ibig sabihin iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Jianmin. Noong dati. Kapag buhay pa ang nanay ko, bakit hindi mo man lang tinanong? Kahit may sakit na siya, alam pa rin niyang itala ang bawat sentimo. Araw-araw ka lang nasa bahay, ni minsan ba hindi mo naisip iyon? Ako ba sa labas, hindi rin masakit para sa akin. Kulang din ako sa pera. Noon. Abala ka sa pag-aasikaso sa panganay mong tunay na anak. At sa pagtulong sa bunso mong tunay na anak. Jianmin. Ngayon mo pa talaga sasabihing anak kita. Dahil hindi pa nahahati ang mga bahay. Kapag napirmahan na ang kasunduan. Kakalkalin mo pa ba ang kahon na ito? Ang mga papeles at tala ng pagpapalaki itatago ko. Hindi para pilitin kang magpatawad. Kundi para kapag may magsabing may utang ka sa pamilya Zhu. Ipakita ko muna sa kanila ang mga ito. 1 piraso sa umaga ang asul na kahon. At kalahating piraso sa gabi ang kahong puti. Nakasulat na po ang doktor sa supot. Huwag ka nang magdagdag ng sarili mong hula. Noong araw ng sertipiko, pupunta ka ba o hindi? Bakit ang habilin mo pa sa sarili mo ang ipinapagawa mo sa akin? Sabi ng nag-aasikaso ng sertipiko, pwedeng isama ang pamilya. Hindi ako pupunta. Para hindi na naman nila sabihing nasa tabi lang ako at pinipilit ka. Ako na lang ang pupunta. Ako na ang tatawag ng sasakyan para sa inyo. Hindi ka ba raw makikialam? Ang magpasundo ng sasakyan, hindi naman ibig sabihing nakikialam. Tay, sa huling usapan ko po, medyo na-insulto kayo. Huwag na po ninyo iyon dibdibin. Purong gatas. Biglang natauhan.
Sa huli, ama at anak pa rin naman tayo. Dahan-dahan nating pag-usapan ang tungkol sa mga bahay. Hindi pwedeng basta na lang hindi tayo magkausap. Dalhin mo na ulit ang gatas. Hindi ko na kaya inumin. Ibigay mo na lang sa mga bisita. Giant Min, parang hindi tama ang nangyari sa akin. Nainom ko ang maling gamot. Ininom mo ang nakasulat sa reseta. Huwag mo akong galawin, tatawag ako ng 120 agad. Hindi ito ang dosis na huli naming ipinakete. Maaaring uminom muli ang matanda ng gamot na sobrang lakas ang dosis. Unahin ang pagsagip. Kinuha ko kahapon ang gamot sa ospital. Magkakamukha ang balot sa labas. Pero mali ang laman at ang batch number. Huwag muna nating galawin ito, kailangan pang beripikahin ang lahat sa likod. Isa. Ikawawa. Ikaw ang palaging kumukuha ng gamot. Paanong nagkamali? Noong isang araw, pumunta ka sa bahay ni tatay. Pumunta ako para tingnan si tatay at maghatid ng isang kahon ng gatas. Ano ang ibig mong sabihin? Nasa kabinet ang gamot. Nakapunta ka na sa sala. Kaya gusto mo na akong itulak ngayon. Tigilan ninyong lahat iyan. Sabi na ng doktor na may problema ang gamot. Paubaya muna sa pulisya. Walang gagalaw sa lalagyan ng gamot. Tatay, gagawa ka ng testamento sa susunod na linggo. Sabi nila, posibleng ibigay kay kuya ang lahat ng 4 na apartment. Kuya, hindi ba lagi mong sinasabi na wala kang utang na loob sa pamilya Zhu? Kung gusto mo ng apartment, sabihin mo na lang. Hindi mo pwedeng isugal ang buhay ni tatay. Subukan mong muling gamitin ang pagiging anak na ampon para siraan siya. Mali ba ang sinabi ko? Si kuya ang kumuha ng gamot. Siya rin ang palaging nagpapaalala kay tatay na uminom nito. Ngayon, itatakwil na ni tatay ang lahat ng tunay niyang anak. Sino ang pinakamasipag at maaasahan? Ang formal na pag-ampon ay nagbibigay ng kapantay na karapatan sa mana. Kaya mas kailangan nating imbestigahan ang motibo. Giant Min, ayoko ring pagdudahan ka. Pero naghahanda si tatay na muling hatiin ang ari-ari ang nagkakahalaga ng 6 na milyon. At ikaw ang huling nag-asikaso ng gamot niya. Kailangang imbestigahan ito. Nasa bingit pa ng kamatayan ang tao. Pati ang karapatan ko sa mana at ang motibo ko. Isinulat na ninyo para ipasa sa pulisya. Blister Pack 2, 2022 157, Tala 15, 2023 Kinuha sa ospital. Ayon sa tala, Blister Pack 2, 2023 bilang 15, 2023 Ang gamot ay tiyak na kinuha ni Zhu Jianmin at siya ang lumagda. Si Zhu Jianhao lamang ang nakuhanan ng kamera na pumasok, alas 12:15 ng gabi. Walang nakuhanan ng pagpapalit ng gamot sa loob. Makikipagtulungan kami sa karagdagang investigasyon. Nalaman namin ito mula sa kumpanya ng konstruksyon. Agad na sinuspinde ng 2 kliyente ang kontrata. Nang uwian na ng mga bata, pinagtalunan din siya ng mga magulang ng mga kaklase niya. Nag-antay siliksiulan sa labas ng presinto hanggang hating gabi. Nasaan ang bata? Nasa bahay ng ate ko. Bukas, dalhin mo muna siya roon para doon tumira. Bakit? Para hindi na nila harangan ang pintuan ng bahay. Gusto mo ba talagang paalisin kanila? Ayoko nang patunayan ang sarili ko. Ano? Nagpapanggap lang akong nakikipagkwentuhan. Kailangan kong patunayan ito. Peke ang tiket. Kailangan kong patunayan ito. Ngayon, ako na naman ang sinasabing kumuha ng gamot. Basta manatili sa kanila ang 4 na apartment. Pwede silang maglagay ng kahit ano laban sa akin. Giant Min. Pagkatapos ng investigasyong ito, isama ko kayo ng bata at umalis tayo. Kung pwedeng ilipat ang proyekto, ililipat natin. Kung hindi, maghahanap tayo ng panibagong trabaho. Paano naman si tatay? May panganay siya at may bunso. Alam mo naman iyon. Alam ko. Pero hindi pwedeng habang buhay akong kasama ng asawa at anak ko. Na minumura sa loob ng bahay na ito. Malinaw ba ang sinasabi ko? Kumusta naman si Giant Min? Nakikipagtulungan siya sa investigasyon. Tatay. Siya ang kumuha ng gamot. May napansin po ba kayo sa kanya nitong mga nakaraang araw? Hindi si Giant Min ang nagpalit ng gamot. Kakagising ninyo lang po. Huwag ka munang magmadaling magsalita para sa kung sino man. Hindi ako nagsasalita para sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, hindi siya ang nagpalit ng gamot. Tatay, bakit agad kayong naniwala kay kuya? Noong nakaraan, ibinenta niya ang apartment para iligtas ako. Si Giant Min ang kumuha ng gamot. Pero nang maihatid na ang gamot, umalis siya noong araw ding iyon. Kinabukasan, dumating si Jianhao. At mag-isang naghintay sa sala. Tatay, dadalhan ko po kayo ng gatas. Hindi ninyo pwedeng isisi sa akin ang lahat dahil lang sa mga apartment. Hindi ko sinabing ikaw ang nagpalit nito. Ang sabi ko, ikaw ang pumunta.
May thesis ba sa loob ng bahay? Wala. Sa may pinto meron. Sino ba ang makakahawak sa kahon ng gamot kapag ordinaryong araw? Ako mismo. Kahit 4 na anak ang dumating, pwede nilang mabangga. Pero nang dumating si Jianmin, si Jian Hao lang ang pumunta. Sa inventaryo namin nung araw na iyon, wala ang batch na iyon. Kaya imposibleng si Zhu Jianmin ang nagkamali sa pagkuha ng gamot. Matagal ko nang itinapon ang gamot na iyon. Noong isang araw, biglang tinanong ako ni Jian Hao kung naroon pa raw ang lumang gamot. Sabi niya, kumain din daw si Papa niyon. Gusto lang niyang tingnan kung pareho ba. Kailan niya kinuha? Hindi ko siya nakita na may kinuha. Pero kalaunan, hindi na nakita ang kahon. Nagtanong lang ako. Nahanap na ang kahon ng kuya. Pagkatapos palitan, basta sabihin lang ni second kuya na hindi malinaw. Hindi talaga pwedeng gawing ebidensya. Huwag ninyong sabihin sa WeChat ang mga ganito. Sa personal kayo mag-usap. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng pagpapalit na sinabi niya. Akala ko oras lang ng pagpapalit ng notaryo. Hindi naman ikaw ang nagbigay ng peking relo. Maghanap kayo ng abogado at patunayan ninyo. Hindi naman ikaw ang nagpakulong kay Papa. Nasaan si Jianmin? Gusto ko siyang makita. Ayusin muna natin ang lahat. Pumunta ako roon tapos sasabihin na naman nilang paninira raw. Huminto ang ilang unit sa proyekto. Bayad sa 3 manggagawa, may nauna na akong naibayad na bahagi. Magkano man iyan, huwag na kayong makialam. Saka na naman iyan. Ano ang gusto mong marinig? Noong nakaraan, ibinenta mo ang bahay para sagipin ako. Hindi ko man lang naiprotekta ang bahay na ibinigay mo sa akin. Sinasabi mo pa rin ang nakaraan. Akala mo bobo ako. Sa pagkakataong ito, binuhusan ka pa nila ng maruming tubig. Ako mismo ang maglilinis para sa iyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang nakita ng pulis ay hindi ang sinisiyasat mo. Ang sinisiyasat ng pulis. Nakikiayon lang ako. Sinasabi ko ang totoo. Kung may pinsala ang proyekto, huwag ninyong gamitin ang pera ko para takpan. Ang dapat magbayad ay ang naninira. Abogado, nakahanap na ako. Pahingahin mo muna ang katawan mo. Muling na-schedule na rin ang notaryo. Hindi ako pupunta. Hindi kita pinapunta. Ayusin muna natin isa-isa ang lahat. Huwag mong katatapos lang ma-discharge, magpupulong agad ng pamilya. Kailangan talaga itong gawin. Bakit? Dahil dati, palaging nilalait si Jianmin ng mga ito. Sa harapan ng mga kamag-anak. Ngayon, oras na para luminaw ang lahat. Hindi pwedeng sa tanggapan lang ng maihawak ng kaso ang paglilinaw. Mga huwad na screenshot ng usapan, pinagdugtong-dugtong. 10,000 bayad na nakumpuni. Sinadyang putulin ang recording ng mag-asawa. Pag-abandona sa pahayag ng mana. Ginawa raw ang pirma sa ilalim ng matinding presyon ng publiko. Humingi si kuya ng pinagsamang pamamahala sa ari-arian ni Papa. Binago nila usan ang gamot. Alam ng panganay ang lahat noon at kasangkot pa sa plano. Ayokong mapahamak kayo. Gusto ko lang na maantala ng kaunti ang notaryo. Ano raw ang mangyayari kapag ininom mo ang gamot na napakalakas ang dose? Natanong mo na ba? Akala ko hilo lang ako. Akala mo. Noong nakaraan, pinatawag mo pa sa akin ang ambulansya. Sa buhay na ito, ikaw na mismo ang nagpadala sa akin roon. Ako lang ang tunay ninyong anak. 30 taon akong tinatawag ni Jianmin na tatay. Kailan ba siya naging anak? Pero wala siyang dugo ng pamilyang Zhu. Nang inaasikaso ko ang papeles ng pag-aampon. Ang pinirmahan ko ay para sa isang anak. Hindi para gawin siyang trabahador ng pamilya Zhu. Tatay. Padalos-dalos lang ang ginawa ni Jian Hao sa pagpapalit ng gamot. Pananagutan ko ang dapat kong panagutan. Pero hindi dahil sa hiya ay ibibigay ko na kay Jianmin ang lahat ng ari-arian. Legal na pag-aampon. Magkapantay sa batas. Pero magkaiba ang mana sa dugo. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak? Huwag mong gamitin ang mana para gipitin ako. Nasa pangalan ko ang lumang bahay. Akin din ang mga bahay na galing sa relokasyon. Habang buhay pa ako, ililipat ko ang isang bahay. Ang 2 bahay ay paupahan. Ang upa ang gagastos sa buhay ko, pagpapagamot at tagapag-alaga ko balang araw. Ang isa ay titirhan ko. Ang isa ay gagawing model unit ni Jianmin. Gagamitin ayon sa kontrata. Hindi ibibigay. At pagkatapos, pagkamatay ko, ang 4 na bahay at natitirang pera ay mamanahin ni Jianmin. Bakit siya? Tunay naming mga anak ang isa't isa. Pero wala ni isang bahay sa amin. Noong pinapalitan mo ang gamot ko, tandaan mong tunay kang anak. Noong nagbenta si Jianmin ang bahay para sa pagpapagamot ko. Sino ang nagpaalala sa kanya na hindi siya tunay na anak? Sinabi ko nang hindi ko sinasadyang saktan kayo. Kung ganoon, sino ang gusto mong saktan? Ako ang panganay. Lahat ng 4 na bahay ay ibibigay sa 10 mong kapatid. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak? Kung ang mga kamag-anak ang mag-aalaga sa akin at magbabayad ng bayad sa operasyon. Sinunod ko ang sinabi ng mga kamag-anak. Pagganti lang po ang ginagawa ninyo. May kaunti roon. Umabot kayo sa ganitong punto. Sinasabi ko pang ang pantay dapat ang 3 anak. Hindi iyon patas. Ginawa ko pang panangga ang pagiging tunay na anak.
Dati, naglabas ng pera si Jianmin dahil gipit ang pamilya. Handa siyang tumulong. Pero hindi ibig sabihin noon na dapat sa kanya mapunta ang lahat ng ari-arian ngayon. Handa siyang tumulong. Kaya nakalimutan ninyong lahat. Hindi gantimpala ang bahay sa kanyang pagiging mapagpasalamat na anak. At hindi rin iyon kabayaran dahil ampun siya. Sarili kong bahay iyon. Ipamamana ko iyon sa taong tunay na itinuring akong tatay. Hindi ko sinabing gusto ko iyon. Itago mo na lang ang bahay para sa sarili mo. Sapat ba ang upa ng 2 bahay para alagaan ako? Magkwentahan muna tayo ng maayos. Huwag mong isulat ngayon ang lahat sa pangalan ko. Baka bukas magkasakit ka at wala ka ng pambayad sa mag-aalaga sa iyo. Naayos ko na ang lahat. Kahit naayos na, kailangan pa ring may matira para sa iyo. Nakasulat sa habilin na magiging epektibo iyon pagkamatay ko. Bahala ka. Habang buhay pa ako, huwag mong ilipat ang titulo. Hindi ko rin tatanggapin. CJ, dito ka na kumain. Si Ulan, hintayin mo ako. May nilagang tadyang sa palayok. Mag-uwi ka ng kaunti. Hindi mahilig kumain ng mamantika ang anak mo. Kaunti lang ang inilagay kong mantika. Nakainom ka na ba ng gamot? Nakainom na. Paano iyong kalahating tableta mamayang gabi? Hindi pa naman oras. Kapag tumunog ang alarm, saka mo kainin. Huwag kang magbabad sa telebisyon at makalimot. Alam ko. Kapag lumamig ang pagkain sa palayok, ikaw na ang magpainit. Huwag ka na namang kumuha ng malamig na pagkain sa refrigerator at magtiis.